Sa araw ng kasal, ako ay nakulong sa nasusunog na venue. Ngunit ang aking asawa, isang kapitan ng bombero, ay inilabas muna ang aking kaibigan na hirap huminga. Pagkalipas ng 3 araw, nang siya ay dumating sa aking silid sa ospital, iniabot ng nurse sa kanya ang death certificate. Bago siya umalis, sinabi ko, "Ngayon, hindi mo na ako kailangang iligtas." Lumuhod siya noon din. Sa araw ng kasal, nang magsimula ang apoy mula sa dingding ng puting rosas, sa kanang bahagi ng wedding hall, ako ay nakakulong sa bridal suite sa likod ng entablado. Ngunit si Benjo, ang aking asawa, ay inilabas muna si Yumi, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata, na nalanghap ang makapal na usok. Nang tawagin ko ang kanyang pangalan sa kabila ng makapal na usok, lumingon siya sa akin sandali bago yakapin ng mahigpit ang aking kaibigan at sinabi sa mga bumbero na dumating, "Unahin niyo si Yumi, may hika siya." Alam naman ni Jessa ang first aid, kaya niya ang sarili niya. Sa sandaling iyon, ang aking kamay na nakahawak sa doorknob ay napakainit na nagkapantal. Ngunit napangiti ako ng mapait. Sa wakas ay nalaman ko na ang pagpapakasal sa isang kapitan ng bumbero ay hindi nangangahulugang ililigtas niya ako. Nagsimula ang apoy mula sa dingding ng bulaklak sa kanan ng wedding hall. Ito ay dahil sa wedding planner na gumamit ng indoor fireworks sa bridal entrance para raw maging maganda ang pagtatanghal. Nang kumalat ang apoy sa manipis na puting kurtina, sumigaw ang mga bisita at di nagtagal ay may sumigaw na may sunog. Noong panahong iyon, nagpapalit ako ng pangalawang damit pangkasal sa bridal suite sa likod ng entablado. Biglang may kumalabog mula sa labas ng pinto, at nang isara ko ang zipper ng aking gown, naamoy ko ang amoy ng nasusunog. Tinulak ko ang pinto ngunit hindi ito bumukas. Sa una, inakala kong nakasarado lang, kaya 2 beses ko itong sinipa ng malakas, ngunit tila may nakaharang na mabigat na bagay mula sa labas. Wala ang aking cellphone sa tabi ko. 30 minuto na ang nakalipas. Sinabi ni Yumi na patuloy na tumutunog ang aking cellphone at nagboluntaryo siyang ilagay ito sa kanyang clutch bag para hindi makagambala sa seremonya. Ngumiti siya ng malinaw at sinabi, "Ate Jessa, ikaw ang bride ngayon. Huwag mo nang intindihin ang maliliit na bagay." Noong panahong iyon, hindi ako naghinala. Tutal, matalik siyang kaibigan ni Benjo mula pagkabata. At tulad ng sinasabi ng pamilya ng aking asawa, siya ang pinakamabait at pinakaawa-awa, parang nakababatang kapatid na hindi dapat saktan. Ngunit nang sumingaw ang makapal na usok sa siwang ng pinto, ang kanyang mga salita na, "Ako na ang bahala," ay parang karayom na tumusok sa aking lalamunan. Hinubad ko ang aking belo at tinakip sa aking ilong at bibig. Yumuko ako at umatras. Maliit ang bridal suite, at ang maliit na bintana sa itaas ay kalahating natatakpan ng palamuting tabla ng wedding company. Binuhat ko ang isang upuan at ibinagsak ito. Bumukas ang tabla at pumasok ang sariwang hangin ngunit hindi ito sapat. Lalong kumapal ang usok. Mula sa labas, narinig ko ang pagtawag sa pangalan ni Benjo. "Kapitan, may tao pa sa loob. Nasaan ang bride? Nasaan po ang bride?" Agad akong kumatok sa pinto. "Nandito ako. Benjo, nasa bridal suite ako." May mga yabag na tumakbo. Nakita ko ang flash ng flashlight na sumisikat sa siwang ng pinto. Sa sandaling iyon, isang kakaibang ginhawa ang sumibol sa aking puso. Siya, si Benjo. Siya ang kapitan ng rescue team. Siya ang pinakamakaalam kung gaano katakot ang apoy. Siya ang nangako na hindi niya ako hahayaan na makulong sa apoy habang buhay. Mula sa labas, narinig ko ang kanyang boses. "Jessa!" Sagot ko ng buong lakas. "Nandito ako." Ayaw bumukas ng pinto, may nakaharang sa labas. Sa sandaling papalapit na siya, narinig ang iyak ni Yumi mula sa kabilang dulo ng pasilyo. "Kuya Benjo, hindi ako makahinga." Hindi malakas ang boses na iyon, ngunit parang isang malaking kamay. Mabilis nitong hinila si Benjo. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko si Yumi na nakasandal sa dingding sa gilid ng usok. May abo sa kanyang mukha at tumutulo ang luha. Maliwanag na kaya niyang tumayo, at ilang hakbang lang ang emergency exit. Ngunit lumingon si Benjo at tumakbo patungo sa kanya. Mabilis ang kanyang kilos, walang pag-aalinlangan. Huminto ang aking kamay na kumakatok sa pinto. Binuhat ni Benjo si Yumi at tumakbo palabas. Sumunod si Fireman Mang Tonyo at sumigaw, "Kapitan, nasa loob pa ang misis mo." Huminto ang mga yabag ni Benjo ng 0.5 segundo. 5 segundo. Lumingon siya. Sa makapal na usok,
Nagkatinginan kami sa pagitan ng hindi bumubukas na pinto. Sa kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan, pagmamadali, at ang kanyang pamilyar na paghuhusga. Ito na naman ang kanyang paghuhusga. Mas mahina si Yumi. Mas nangangailangan si Yumi sa kanya. Sa kabilang banda, ako, si Jessa Galang, ay laging matino, laging matatag, at laging kaya maghintay. Sinabi niya, unahin niyo si Yumi. May hika siya. Alam naman ni Jessa ang first aid, kaya niya ang sarili niya. Mabilis na sumagot si Mang Tonyo. Ngunit kapitan, nakulong ang misis mo sa saradong silid. Babalik ako agad, sambit ni Benjo, bago yakapin si Yumi at naglaho sa kanto. Babalik ako agad. Ang apat na salitang iyon ay napakarami ko nang narinig. Nang magkaroon ng matinding pananakit ng tiyan si Yumi sa hating gabi, sinabi niya, babalik ako agad. Nang pinahirapan si Yumi ng isang masungit na customer, sinabi niya, babalik ako agad. Nang mag-isa si Yumi sa kanyang kaarawan, sinabi niya, babalik ako agad. Sa bawat pagkakataon, bumabalik siya. Ngunit sa kanyang pagbalik, malamig na ang pagkain na inihanda ko. Tapos na ang pelikulang inilaan ko para sa aming dalawa. At ako ay nakaupo ng mag-isa sa dilim na sala, nakatulog. At sa pagkakataong ito, ang aking hinihintay ay hindi siya, kundi ang mas makapal na usok. Ang init na nagmumula sa likod ng pinto, at ang mga itim na marka na nasusunog sa laylayan ng aking wedding dress. Lumuhod ako sa sahig at sinubukang takpan ang aking ilong, at bibig ng basang tuwalya. Nasaan ang tubig? Sa sulok ng bridal suite ay may water dispenser. Binuksan ko ang bote ng tubig at ibinasa ang buong belo. At pinunit ko ang laylayan ng aking wedding dress para balutin ang aking braso. Pinangako ko sa sarili, hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito, lalo na't pinili niya si Yumi. Hinanap ko ang sprinkler pipe sa sulok ng dingding. Sa loob ng ilang taon, nagbigay ako ng maraming pagsasanay sa CPR at fire evacuation sa iba't ibang kumpanya. Sa tuwing iyon, lagi kong sinasabi, kapag nasa panganib, huwag maghintay na iligtas ng iba. Ngunit nang dumating ang aking pagkakataon, nalaman ko. Ang pinakamasakit ay hindi ang apoy, kundi ang katotohanang ang taong pinagkakatiwalaan ko ay nasa labas ng pinto, ngunit inilagay ako sa pangalawa. Ibinagsak ko ng paulit-ulit ang upuan sa koneksyon ng tubo. Tumusok ang mga hibla ng kahoy sa aking palad at napunit ang aking kamao. At isang pangingirot ang sumakit hanggang sa aking buto. Sa ika-6 na pagbagsak, lumuwag ang koneksyon. At sa ika-9, sa wakas ay bumuhos ang tubig. Nang bumuhos ang malamig na tubig sa aking ulo, nanginig ako ng husto, ngunit sa wakas ay nakahinga ako. Mula sa labas, narinig ko ulit ang mga yabag. Hindi si Benjo, si Fireman Mang Tonyo. Sumigaw siya, "Misis, lumayo kayo sa pinto!" Sumigaw ako ng garalgal ang boses, may nakaharang sa pinto. "Sirain niyo ang pinto!" Umalingaw-ngaw ang tunog ng metal na nagbanggaan. Sa susunod na sandali, narinig ang pagputok mula sa kisame. At may sumigaw mula sa direksyon ng reception hall. Sumabog ang gas valve sa kusina. Lumikas kayo agad. Nagmura ng mahina si Mang Tonyo. "Misis, dumapa kayo!" Dumapa ako sa sahig. Nahaluan ng tubig at abo ang aking mukha. Nagiba at bumukas ang pinto. Mula sa siwang, nakita ko ang isang malaking metal na flower stand na nakaharang sa pinto. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Tonyo na nakaabot sa loob. At kasabay nito, nakita ko si Benjo na sa wakas ay bumalik mula sa dulo ng pasilyo. Wala na ang kanyang suit jacket at nakabaluktot ang manggas ng kanyang puting shirt, maputla ang kanyang mukha habang tumatakbo papalapit. Ngunit hawak ko na ang kamay ni Mang Tonyo. Narinig ko ang tawag ni Benjo, "Jessa," ngunit hindi ako sumagot. Nang hilahin ako palabas ng bridal suite, puno na ng butas ang aking wedding dress, puno ng paltos ang aking braso, at masakit ang aking lalamunan na parang nilulun ko ang kutsilyo. Nang akmang hahawakan ako ni Benjo, umiwas ako. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Si Yumi ay nakaupo sa isang stretcher hindi kalayuan at nakakumot ng suit jacket ni Benjo. Nakasuot siya ng oxygen mask, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa akin. Nakita ko ang 4 na hilera ng perlas na bracelet sa kanyang pulso. Ito ang aking inilagay sa clutch bag. Nang magkatinginan kami, mabilis niyang yumuko at nanginig ng bahagya ang kanyang balikat. Nang akmang sasakay si Benjo sa ambulansya, pinigilan siya ng paramedic. Umalis ang kasama. Dali-dali siyang nagsalita. "Ako ang asawa.
Tinitigan ng nurse ang kanyang jacket na hindi pa niya naibaba. At pagkatapos ay tinitigan ako na halos nawalan ng malay dahil sa paso. At pagkatapos ay malamig na sinabi, "Bakit hindi mo sinabi kanina?" Bago sumara ang pinto ng ambulansya, piniga ko ang huling lakas ko at inalis ang singsing sa aking pang-apat na daliri at inihagis. Gumulong ang singsing malapit sa bintana at yumuko si Benjo para kunin ito. Tinitigan ko siya at hindi man lang makabigkas ng maayos. Pinilit ko ang dalawang salita mula sa aking lalamunan, huwag hawakan. Agad na namutla ang kanyang mukha. Sumara ang pinto ng ambulansya at pinunit ng sirena ang kalangitan sa gabi. Nakahiga ako sa stretcher at naramdaman kong unti-unting dumidilim ang aking paningin. Tinapik ng nurse ang aking pisngi. "Patient Jessa Galang, huwag kayong matulog. Naririnig niyo ba ako?" Gusto kong sumagot, ngunit lalong bumibigat ang aking dibdib. Biglang umalingaw-ngaw ang mahaba at matinis na tunog ng monitor ng puso. May sumigaw na may cardiac arrest, may pumiga sa aking dibdib, at may gumupit sa aking wedding dress gamit ang gunting. Malabo kong naisip, ang katapusan ng aking kasal ay hindi bulaklak, palakpakan, o halik ng aking asawa, kundi ang sakit ng kuryente ng defibrillator na tumagos sa aking katawan, ang nakakasilaw na puting ilaw ng emergency room, at ang boses ng isang estranghero na nagsabing, ihanda ang death certificate. Sa sandaling iyon, hindi ko naisip si Benjo. Tanging ang mga salita niya, nababalik ako agad ang umalingaw-ngaw. Ngunit ayoko nang maghintay pa. Nang magising ako, hating gabi na ng sumunod na araw, dahil sa intubation. Sa bawat paghinga ko, parang may nagkakamot ng dugo sa aking lalamunan. Ang aking kaliwang kamay ay may makapal na benda. At ang aking kanang braso ay may kaunting paso. At masakit ang aking likod. Ang una kong nakita nang magising ako ay si Suzette Lee, isang nurse na kasama ko sa universidad at kasalukuyang nagtatrabaho sa emergency room ng Manila City Hospital. Nang makita niya akong gising, namula ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, ngunit bumulong siya ng mahina. "Jessa Galang, ang haba talaga ng buhay mo." Binuka ko ang aking bibig ngunit walang lumabas na tunog. Pinahiran niya ang aking mga labi ng cotton swab na may tubig. "Huwag kang magsalita. Malala ang paso sa lalamunan mo. Huminto ang puso mo ng 12 minuto habang ginagawa ang CPR. Halos maghanda na ang doktor ng death certificate, ngunit nakabalik ka." 12 minuto. Nakatulala ako sa kisame. Hindi ako umiyak. Nalaman kong kapag ang isang tao ay namatay at nabuhay muli, nagiging tahimik ang kanyang puso. Inakala ni Suzette na may hinahanap ako, kaya ilang segundo siyang natahimik at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Hindi dumating si Benjo." Nang ipikit ko ang aking mga mata, lalong lumamig ang kanyang boses. Si Yumi ay naka-admit sa silid sa tabi. Ito ay isang bahagyang paglanghap ng usok, at halos hindi siya nakapasok sa criteria para ma-admit, ngunit pinagbantayan siya ni Benjo magdamag. Hindi pa rin ako umiyak. Inabot ko lang ang aking walang sugat na kamay sa kanya. Yumuko si Suzette. "Ano ang kailangan mo?" Dahan-dahan akong sumulat sa bedsheet gamit ang dulo ng aking daliri. Cellphone, abogado, record ng ospital. Naintindihan ni Suzette ang kahulugan at nagbago ang kanyang tingin. "Sigurado ka?" Nang tumango ako, hindi niya ako pinigilan. 30 minuto pagkatapos, dinala niya ang aking emergency cellphone at kinontak si Attorney David de la Cruz, isang abogado na nakilala ko dati. Nang dumating si Attorney David sa ospital, tapos ko lang ang aking respiratory therapy at wala akong lakas na itaas ang aking ulo. Tumayo siya sa tabi ng aking kama. Matagal na tinitigan ang benda sa aking braso. At pagkatapos ay nagtanong, "Miss Jessa, hanggang saan mo gustong pumunta?" Sinabi ko ng garalgalang boses, "Diborsyo." Ang dalawang salitang iyon ay kumamot sa aking lalamunan. Masakit na nagpaningning sa aking paningin, ngunit binigkas ko ng napakalinaw. Tumango si David. "Kaya nating asikasuhin ang lahat, kasama na ang paghahati ng ari-arian, alimony, at pananagutan sa aksidente. Ngunit ngayon, ang iyong kalusugan ang prioridad. Kaya lumipat muna tayo ng ospital. Kung malalaman ng pamilya ni Mr. Benjo ang lugar na ito, makagagambala ito sa iyong pahinga." Muli akong sumulat ng ilang salita at ipinakita. "Huwag mo siyang sabihin." Nang makita ni Suzette ang tala, bumulong siya ng mahina. Nagtatanong siya ngayon kung nasaan ka. Ano ang ginagawa niya kanina? Tinitigan ko siya. Iniabot sa akin ni Suzette ang cellphone. Lumabas sa screen ang mensahe ni Benjo. Ang una, 1:27 a.m.
Jessa, hindi maganda ang kalagayan ni Yumi, kaya mamaya na ako pupunta. Ang pangalawa, 3:05 a.m. Huwag kang mag-isip ng masama. Desperado ang sitwasyon sa sunog, kaya inuna ko ang Objective Rescue Protocol. Ang pangatlo, 8:46 a.m. Sabi ni nanay, tawagan mo raw siya kapag gising ka. Nalulungkot silang lahat dahil sa nangyari sa kasal. Ang pang-apat, 10:12 p.m. Galit ka pa rin? Nang makita ko ang huling pangungusap, mahina akong napangiti. Galit ba ako? Wala na akong lakas na magalit sa kanya. Nag-screenshot ako ng chat ni Benjo at ipinadala kay David. Pagkatapos ay pinatay ang location sharing, pinahinto ang aking family card payment, at pinatigil ang joint wedding fund savings account na gamit namin. Nang matapos ko ang lahat ng ito, masakit ang aking dibdib, ngunit ang sakit na iyon ay napakalinaw at matalas. Sa ikatlong araw, umaga, lumipat ako ng ospital sa isang rehabilitation center na dalubhasa sa Paso, na nasa labas ng lungsod. Bago ako umalis, pumasok si Suzette na may hawak na papel. Ito ang death certificate na pansamantalang nabuo sa emergency room system. Dahil nakabalik ka mula sa CPR, hindi ito formal na na-stamp, ngunit mayroon pa ring record. Gusto mo ba? Tinitigan ko ang papel. Pangalan, Jessa Galang. Oras ng CPR, 8:47 p.m., 9:36 p.m. Oras ng clinical death, 9:08 p.m. Tinatayang sanhi ng kamatayan, severe smoke inhalation, acute respiratory cardiopulmonary syndrome. Sa ilalim, nakasulat sa pulang letra ang successful resuscitation, transferred to ICU. Inabot ko ang aking kamay at kinuha ang papel. Ang papel sa aking palad ay kasinggaan ng balahibo, ngunit para sa akin, ito ay parang isang lapida. Humingi ako kay Suzette ng isang kopya. Ibinigay ko ang orihinal kay David at iniwan ang kopya sa silid sa ospital kung saan ako naka-admit. Tinitigan ako ni Suzette at nagtanong, gusto mong makita niya? Hindi ako makapagsalita kaya sumulat ako sa papel. Akala niya laging maghihintay ako. Kailangan niyang malaman na muntik na niyang hintayin ang aking libing. Nang dumating ang private ambulansya, huli kong tiningnan ang silid sa ospital. Sa headboard ng kama ay nakasabit ang bouquet na ibinigay ni Benjo. Ang mga puting rosas ay naging dilaw ang gilid dahil sa usok. Sinabi ko kay Suzette na itapon na lang. Nagtanong siya, wala kang iiwan na mensahe sa kanya? Matagal akong nag-isip at sumulat. Ngayon, hindi mo na ako kailangang iligtas. 12:40 p.m. Sa wakas, dumating si Benjo. 2 oras na ang nakalipas mula nang umalis ako sa ospital. Nang ikwento sa akin ni Suzette ang nangyari, napakakalmado ng kanyang boses. Sinabi niya na pumasok si Benjo na nakasuot pa rin ng gusot na puting shirt na suot niya kahapon at may dalang isang mangkok ng abalone porridge. Nang buksan niya ang pinto, nakakunot ang kanyang noo at nagtanong, saan na naman siya lumipat? Bakit walang nagsasabi sa akin? Sinabi ni Suzette na sa halip na sumagot, iniabot niya ang kopya ng death certificate. Agad na nanigas ang mukha ni Benjo. Anong kalokohan ito? Sinabi ni Suzette na hindi ito kalokohan. Huminto ang puso niya ng 12 minuto sa CPR. Ito ang record na naiwan sa sistema. Nanginig ang kanyang mga daliri at tiningnan niya ang pangalan ng pasyente. Diretsong tinitigan ni Suzette si Benjo at malinaw na sinabi, may iniwan si Jessa bago siya umalis. Sabi niya, ngayon, hindi mo na ako kailangang iligtas. Naging tahimik ang silid. Naging napakatahimik na maririnig ang ingay ng makina mula sa silid sa tabi. Tinitigan ni Benjo ang papel na iyon, na parang hindi siya marunong magbasa. Gumalaw ng malaki ang kanyang Adam's apple at lumabas ang isang matinis na boses. Lumipat ng ospital si Jessa. Saan? Matatag na sinabi ni Suzette na ayaw ni Jessa. Ako ang asawa niya. Malamig na napangiti si Suzette. Hindi ba't nang tinawag ka ni Jessa na asawa niya sa sunog? Inuna mong iligtas ang ibang tao? Nawala ang kulay sa mukha ni Benjo? Umatras siya at nabangga sa rehas ng paanan ng kama at natapon ang hawak niyang lugaw sa sahig. Sa susunod na sandali, lumuhod siya sa sahig ng malakas. Ayon kay Suzette, napakabigat niyang lumuhod na parang nawalan siya ng kaluluwa. Mahigpit niyang hawak ang death certificate at bumulong, hindi totoo. Hindi ako iiwan ni Jessa. Ngunit walang sino mang umalalay o umaliw sa kanya. Nang gabing iyon, ipinadala ni David ang separation agreement kay Benjo. Sa unang pahina,
Nakasaad na ang relasyon ng mag-asawa ay nawasak na at walang pag-asang maibalik. Hindi sumagot si Benjo. Sa halip, tinawagan niya ako ng 37 beses at hindi ko sinagot ang isa man. Nang tumunog ang huling tawag, nakaupo ako sa aking bagong silid sa ospital at nagpapalit ng benda. Sa bawat pagtanggal ng benda, hinihila ang aking balat at nanginginig ang buong katawan ko. Sinabi ng doktor na sumigaw ako kung masakit, ngunit nagingit-ngigit ako ng ngipin at hindi man lang sumigaw. Bumukas at sumara ang screen ng cellphone. Nawala ang pangalan ni Benjo sa madilim na screen. Bigla kong naramdaman, ang tunay na paalam ay hindi ang pag-iyak at pagsasabi ng paalam. Ito ay ang sandali kung saan, kahit sa labis na sakit, ayaw mo nang ipaalam sa kanya ang iyong sakit. Iyon ang tunay na paalam. Dumating si Benjo sa rehabilitation center hapon ng ika-4 na araw. Natapos ko lang ang aking dressing noong araw na iyon at ang aking likod ay basang-basa ng pawis na parang bagong hila mula sa tubig. Itinaas ng caregiver ang likuran ng kama at sumandal ako sa unan at nakita ang pamilyar na anino sa likod ng salamin ng pinto sa dulo ng pasilyo. Si Benjo iyon. Hindi siya agad nakapasok. Malamang ay hindi pa niya ako nakita sa ganitong kalagayan. Dati, kahit na nag-overtime ako hanggang madaling araw, pinaplansya ko ang damit ng aking asawa, inaayos ang aking buhok, at nililinis ang bahay. Sa tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, tinitingnan niya ang ilaw sa sala at natural na ibibigay sa akin ang kanyang jacket. Jessa, dahil nandyan ka, parang umuwi ako. Akala ko iyon ay pag-ibig. Ngunit kalaunan ay nalaman ko. Nasanay lang siya na may nagbabantay sa bahay para sa kanya. Ngayon, kalahati ng aking mukha ay maputla, ang aking mga labi ay basag, at ang aking braso ay binabalot ng benda, kaya't hirap akong itaas ang aking braso, namula ang kanyang mga mata. Yes, sa. Ako ito, si Benjo. Tinanong ng caregiver kung papasukin siya. Umiling ako. Nakita ito ni Benjo, at dali-dali siyang humakbang. Hayaan mo akong magsalita ng ilang salita. Sakto namang humarang si David sa pinto, na nag-aayos ng mga dokumento sa silid. Mr. Benjo, hindi kaya ni Miss Jessa na tumanggap ng bisita ngayon. Tinitigan siya ni Benjo. Sino ka? Ako ang kinatawan ni Miss Jessa. Sumagot si Benjo na parang nasaktan ng tinik. Kailan pa kailangan ng abogado sa pagitan ng mag-asawa? Nang marinig ko iyon, sa wakas ay tinitigan ko siya. Napakakalmado ng boses ni David. Kailangan ito mula nang muntik nang mamatay ang iyong asawa sa sunog sa kasal. At nalaman mo lang ang paglipat niya sa ospital pagkalipas ng 3 araw. Nagulo ang mukha ni Benjo. Kinuyom niya ang kanyang kamao at pinahina ang kanyang boses. Magulo ang sitwasyon sa sunog noong araw na iyon. May hika si Yumi. Bilang isang bumbero, kailangan kong unahin ang paghuhusga kung sino ang mas nasa panganib. Tinitigan ko siya. Nagsisimula na naman. Ang kanyang paghuhusga bilang isang rescue worker. Ang kanyang grandiosong prioridad na mas mahina si Yumi at laging kaya kong tiisin. Iniabot ni David ang isang dokumento. Ito ang record ng pag-admit ni Miss Yumi. Bahagya lang ang paglanghap niya ng usok. Normal ang oxygen level sa dugo at walang acute asthma attack. Kaya na niyang lumabas ng ospital kinagabihan. Huminto si Benjo. Hindi totoo. Malala ang kanyang paghinga. Lumipat si David sa susunod na pahina. Ito ang record ng emergency room ni Miss Jessa. Cardiac arrest ng 12 minuto. Ang resulta ng iyong napakahusay na profesional na paghuhusga ay ang mild patient ay binantayan magdamag, habang ang critical patient ay nakakulong ng mag-isa at naghihintay ng rescue. Napaos ang lalamunan ni Benjo. Tinitigan niya ako at pinahina ang kanyang boses. Jessa, hindi ko alam na ganun kakalala. Kung alam ko lang. Bigla akong napangiti ng mapait. Sa bawat pagtawa, napunit ang aking lalamunan. Kung alam ko lang. Napakagaan ng mga salitang iyon. Hindi ito sapat na magtakip sa kawalan ng pag-asa na naranasan ko nang tawagin ko ang kanyang pangalan sa apoy. Inabot ko ang aking kamay at ibinigay ni David sa akin ang panulat at papel. Dahan-dahan akong sumulat. Alam mo, nang makita niya ang 2 salitang iyon, pinigil niya ang kanyang mga labi ngunit hindi nakapaglabas ng tunog. Patuloy akong sumusulat. Sinabi ni Mang Tonyo na nasa loob ako. Nang tawagin kita, lumingon ka. Hindi mo alam? Pinili mo lang si Yumi. Namutla ang mukha ni Benjo na parang papel. Dali-dali siyang nagsalita. Hindi kita iniwan. Sinabi kong babalik ako agad.
Sumulat ako. Hindi ako namatay agad dahil mahaba ang buhay ko. Hindi dahil tinupad mo ang iyong pangako. Naging tahimik ang pasilyo. May narinig na iyak ng bata mula sa silid sa tabi, ngunit agad itong pinatahan. Namula ang mga mata ni Benjo. Inilabas niya ang singsing mula sa kanyang bulsa. May itim naman siya pa rin sa loob nito dahil sa usok. Jessa, nakuha ko ang singsing. Nanginginig ang kanyang boses. Kaya nating ulitin ang kasal. Kapag gumaling ka na, magsimula ulit tayo. Tiningnan ko ang singsing. Ako mismo ang pumili nito. Sa loob, nakaukit ang petsa ng aming kasal sa munisipyo. Noong araw na iyon, bagong galing siya sa isang field operation at naamoy ko ang usok sa kanyang katawan. Sinabi niya sa akin sa harap ng munisipyo, "Kung papakasalan mo ako, baka mahirapan ka." Ngunit hinding-hindi ko ipagsisisi. Naniwala ako sa mga salitang iyon. Kaya, sa bawat pagkakataon na iniiwan niya ako ng nag-iisa dahil kay Yumi, naghahanap ako ng dahilan para sa kanya. Dahil espesyal ang kanyang trabaho, dahil siya ay mapagmahal, dahil walang magulang si Yumi, kaya kailangan niyang alagaan siya. Ngunit sa sandaling iyon, nakakulong sa apoy, nalaman ko, ang pinakatunay na pagpipilian ng isang tao ay laging lumalabas sa oras ng krisis, nang walang oras mag-isip. Ibinaba ko ang papel at sumulat ng isang linya. Separation agreement, pirmahan mo sa loob ng 3 araw. Nanigas ang kamay ni Benjo na may hawak na singsing. Ayoko, tinitigan ko siya. Sa wakas, naging mabilis ang kanyang pagsasalita, na parang nag-aalala. Jessa, 1 taon pa lang tayong kasal. Nag-civil wedding na tayo, hindi mo pwedeng ibigay sa akin ang death sentence dahil sa isang aksidente. Sumulat ako, nabigyan mo ba ako ng pagkakataon na mabuhay? Tumahimik siya. Pagkatapos, may narinig na mahinang boses mula sa labas ng pinto. Ate Jessa. Dumating si Yumi. Nakasuot siya ng maluwag na puting cardigan at may hawak na bouquet. Maputla ang kanyang mukha na walang makeup. Sa likod ni Benjo, namula ang kanyang mga mata at sinabi, "Narinig kong lumipat ka ng ospital, ate. Nag-alala ako kaya pinakiusapan ko si Benjo na dalhin ako. Kasalanan ko lahat noong araw na iyon. Hindi ko dapat sinabing hindi ako makahinga. Hindi ko dapat pinag-alala si Kuya Benjo." Umiyak siya habang nagsasalita. Kung dati, ako ay mag-aalala at lalambot, at sa halip ay aaliwin siya. Ngunit ngayon, pagod lang ako. Nang humakbang si Yumi para pumasok sa silid, inabot ni David ang kanyang braso para pigilan siya. "Miss, Yumi, bawal ang bisita para kay Miss Jessa." Nanigas ang mukha ni Yumi. "Bumalik ako para humingi ng tawad." "Bumalik ka para humingi ng tawad?" Inangat ko ang aking kamay at itinuro ang kanyang pulso. Hindi sinasadya niyang ibinaba ang kanyang manggas para itago ang kanyang pulso, ngunit nakita ko na. Ang emergency pearl bracelet na inilagay ko sa clutch bag ko noong araw ng sunog ay nakasuot pa rin sa kanyang pulso. Dinampot ko ang panulat at sumulat, ang cellphone ko. Nanginginig ang tingin ni Yumi. "Anong cellphone?" Patuloy akong sumusulat. "Ang cellphone ko na kinuha mo bago magsimula ang kasal." Kinagat niya ang kanyang labi. Magulo noon, kaya siguro naiwan ko sa bridal suite. Tinitigan ko si Benjo. Kinunot niya ang kanyang noo. "Jessa, hindi ito ang oras para hanapin ang cellphone." Tila, sa kanyang paningin, walang mahalaga maliban sa katotohanang muntik akong mamatay. Ibinaba ko ang panulat at hindi na sumulat. Sa halip nagsalita si David para sa akin. Dahil nandito rin si Miss Yumi, sasabihin ko. Hindi pa rin matagpuan ang cellphone ni Miss Jessa. Naglalaman ito ng mga tawag noong araw ng kasal, mga e-payment app, at mahahalagang personal na impormasyon. Kung tiyak na nawala ito pagkatapos niyang kunin, wala kaming pagpipilian kundi humingi ng imbestigasyon ng pulisya. Nagbago ang kulay ng mukha ni Yumi. Hindi sinasadyang humarang si Benjo sa harap niya. "Attorney David, hindi ba't hindi na natin kailangang palakihin pa ito?" Napangiti ako ng mapait sa kanyang kilos. Napakapamilyar nito. Sa tuwing nagpapakita si Yumi ng kaunting takot, lagi siyang humaharang sa harap niya. Binuksan ko ang text-to-speech function sa aking cellphone at nag-type. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina sa silid. "Benjo, mula ngayon, tinatanggihan ko ang iyong apela. Hindi ko tatanggapin ang iyong paghingi ng tawad. At hindi ko papayagan na lumapit sa akin si Yumi. Kung hindi ka pipirma, maghahain ako ng kaso sa diborsyo." Nang umalingaw-ngaw ang malamig na electronic voice, tinitigan ako ni Benjo na parang hindi pa niya ako nakikita. "Jessa, kailangan bang ganito?"
Muli kong pinindot ang play button. Ang huling bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata ay nadurog. Umiiyak na hinila ni Yumi ang kanyang manggas. Kuya Benjo, tara na. Galit si Ate Jessa sa akin ngayon, kaya babalik na lang kami mamaya. Tiningnan ko ang kanyang nagpapanggap na mukha at nag-type ng isa pang linya sa aking cellphone at ipinatugtog. Yumi, iwan mo ang bracelet. Nanigas ang kanyang kilos. Lumingon si Benjo at tiningnan siya. Anong bracelet? Umiiyak na hindi nakapagsalita si Yumi sa loob ng kalahating araw. Lumapit si David at iniabot ang kanyang kamay. Miss Yumi, ito ay personal na pag-aari ni Miss Jessa. Ibalik mo. Namula ang mga mata ni Yumi habang hinuhubad ang bracelet at inilagay sa palad ni David. Akala ko wala nang gumagamit. Tinitigan ko siya. Akala ko wala nang gumagamit. Sa kanyang puso, hindi mahalaga kung ako ay buhay o patay. Akala niya, dahil iniligtas siya ni Benjo, maaari na niyang kunin ang lahat ng aking gamit. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ni David habang inilalagay ang bracelet sa isang evidence bag, naging napakahalaga ng ruta ng cellphone. Huwag kang magmadali. Tumango ako. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Habang tinitingnan ang pearl bracelet sa evidence bag, naalaala ko ang sandali sa sunog kung saan hindi bumubukas ang pinto. Nawala ang aking cellphone. May nakaharang na flower stand sa labas ng pinto. At si Yumi, na pinakamalapit sa emergency exit, ay naghihintay na buhatin siya ni Benjo. Nang magkaugnay ang lahat ng ito, parang may isang malamig na ahas ang gumapang sa aking likod. Nag-type ako ng text sa aking cellphone at ipinadala kay David. Pakitingnan ang CCTV ng bridal suite. Agad na sumagot si David, hiningi na. Ipinikit ko ang aking mga mata. Akala ni Benjo, nasaktan lang ako kaya ako naghihiwalay. Ngunit hindi niya alam. Gusto kong malaman kung sino ang pumigil sa akin na makalabas sa apoy na iyon nang bumalik ako sa aming bahay pagkatapos ng 11 araw na pagkalabas sa ospital. Tinutulan ng doktor ang paglabas ko at pinayuhan ako ni David na maghintay pa, ngunit kailangan kong pumunta. Nandoon ang aking ID, Certificate of Marriage, Apartment Contract, Wedding Expenses Receipts, at Backup Hard Drive. Ito ang aming bahay na tinirhan namin ni Benjo pagkatapos ng aming kasal. Sa 500 milyong won down payment, 300 milyon ang binayaran ko. At sa 100 milyong won interior design cost, 80 milyon ang binayaran ko gamit ang aking credit card. Si Benjo, bilang isang bumbero, ay may stable na sweldo, ngunit halos wala siyang natitirang pera dahil sa gastos sa ospital ng kanyang ina, si Miss Kim Yong-hee, at ang madalas na hinihingi ni Yumi na parang isang kamag-anak. Nang bilhin namin ang bahay, hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay at sinabi, Jessa, delikado ang trabaho ni Benjo. Sana ay maintindihan mo. Dahil magkasama ninyo itong pinangalanan, panatag ako at panatag ka rin, hindi ba? Ngayon iniisip ko, hindi iyon pagmamahal para sa manugang, kundi dahil alam niyang babayaran ko ang pera at ililigtas ko ang reputasyon ng pamilya. Sumama sa akin si David. Hindi nagbago ang password sa pintuan. Pinindot namin ang aming anibersaryo at nang bumukas ang pinto, agad na bumungad ang amoy ng isang kakaibang pabango. Nakatayo ako sa pintuan at hindi gumalaw. Sa mesa sa sala ay may kalahating inuming honey water. Sa sofa ay may light pink na shawl. At sa sapatos ay may dagdag na kakaibang tsinelas ng babae. Tinitigan ako ni David at nagtanong, magkuha muna tayo ng litrato? Inilabas ko ang aking cellphone at isa-isang kinunan. Kalahating bukas ang pinto ng kwarto. Nang itulak ko ito at buksan ang aparador, nakita ko ang mga damit ni Yumi na nakasabit sa kanan. Sa bedside table ay may kanyang asthma inhaler at bitamina at sa vanity table ay mayroon pang ang lalagyan ng hikaw. Sa headboard ng kama ay nakasabit pa rin ang wedding photo namin ni Benjo. Ito ay larawan niya na humahalik sa aking noo habang nakasuot ako ng puting wedding dress. At sa ilalim mismo ng larawang iyon, nakalagay ang hairpin ni Yumi. Sa sandaling iyon, hindi ako bumagsak. IPA na damay lang ako. Isa-isa kong inilagay ang mga dokumento sa aking bag at binuksan ang safe sa opisina. Ang password ay ang aking kaarawan. Ang contract at hard drive ay naroon pa rin, ngunit ang file folder ng wedding preparation records na inilagay ko sa pinakataas ay nawala at sa lugar nito ay nakalagay ang isang personalized nutrition meal delivery receipt na may pangalan ni Yumi. Nang kinuha ko ang contract,
Narinig ang pagbukas ng door lock sa pintuan. Pumasok ang aking biyenan, si Miss Kim Myung-hee. Nang makita niya ako, nagulat siya, at pagkatapos ay nanigas ang kanyang mukha. Paano ka nakarating dito? Diretsong tinitigan ko siya. Ito ang bahay ko. Inilagay niya ang kanyang grocery bag sa mesa at sinabi ng matalim, alam mo bang ito ang bahay mo? Kung may nangyari, dapat mo itong pag-usapan kay Benjo. Kung maghihiwalay ka agad na kasama ang abogado, paano na lang ang reputasyon ni Benjo sa fire station? Nang akmang magsasalita si David, pinigilan ko siya. Ang aking boses ay hindi pa ganap na gumagaling at tunog metal. Nang inuna niya si Yumi sa sunog, inalala ba niya ang aking reputasyon? Kumunot ang noo ng biyenan ko. Alam mo naman na mahina si Yumi mula pagkabata, hindi ba? At hindi ka naman namatay, nabuhay ka. Huwag kang masyadong maging kalkulado, babae. Nagkaroon ng sunog sa venue. Sino ba ang magiging komportable? Napaismid ako. Kaya pala nakatira si Yumi sa bahay ko dahil mahina siya. Bahagyang nagulat ang mukha ng biyenan ko. Nagtatakot si Yumi na mag-isa. Kaya pinayagan siya ni Benjo na manatili ng ilang araw. Ang kwarto sa master's bedroom ay maganda ang sikat ng araw at maganda para sa pagpapagaling. Kaya't dahil wala ka naman dito dahil nasa ospital ka, ano ang problema? Tinitigan ko siya at biglang nalaman. Hindi biglang lumalabas ang pagiging pabor ng isang tao. Noon pinikit ko lang ang aking mga mata sa kanilang pagiging makasarili. Lumapit ako sa dingding at inalis ang wedding photo. Sumigaw ang biyenan ko. Anong ginagawa mo? Masama ang swerte. Nang mahulog ang frame mula sa dingding, lumabas ang file envelope na nakasabit sa likod nito. Ito ay backup na dokumento na itinago ko. Isang kopya ng mga resibo ng apartment contract para sa mga emergency. Ibinuklad ko ang mga dokumento sa mesa. Sa 500 milyong won down payment ng bahay na ito, 300 milyon ang binayaran ko, at sa 100 milyong won interior design cost, 80 milyon ang binayaran ko. Sa 30 milyong won na booking fee ng venue at wedding planning fees, 50 milyon ang binayaran ko. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ng biyenan ko. Patuloy kong sinabi, sa 2 milyong won monthly allowance na ibinibigay ni Benjo sa iyo, 1.2 milyon ay nagmula sa aming joint account. Ang 5 milyong won na gastos sa ospital, bitamina, at imported na gamot ni Yumi sa 2 beses niyang pag-ospital noong nakaraang taon, ay lahat binayaran ni Benjo gamit ang aking family card. Namula ang mukha ng biyenan ko at nagalit sa pamilya. Bakit ka ganyan ka-strict? Tiningnan ko siya at sumagot. Mula ngayon, hindi na tayo pamilya. Ibinagsak niya ang mesa. Huwag kang magkamali. Dapat mong malaman na sobra-sobra ang pagpapakasal mo kay Benjo. Maraming babae ang nakapila para pakasalan ng isang kapitan ng bumbero. Isinara ko ang ledger. Kung gayon, sabihin mo sa mga babaeng nakapila na magbayad ng interes sa housing loan. Natigilan ang biyenan ko. Inilabas ko ang aking cellphone at sa harap niya, kinansela ko ang loan interest payment at pinatigil ang lahat ng automatic payments para sa apartment maintenance at utility bills. Nang akmang agawin niya ang aking cellphone, pinigilan siya ni David. Manang, iwasan niyo po ang karahasan. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at nanginig siya. Jessa Galang, balak mong patayin si Benjo. Sumagot ako, nang muntik na akong mamatay sa sunog. Walang nag-abalang kumurap, agad na lumamig ang hangin. Hindi makapagsalita ang biyenan ko, binuka lang niya ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, lumabas si Yumi mula sa master's bedroom. Nakasuot siya ng aking beige indoor wear. Ito ang damit na inilagay ko sa aparador bago ang aksidente. Namula ang kanyang mga mata at sinabi ng mahinang boses, Ate Jessa, huwag kang magkamali. Hindi ko balak kunin ang gamit mo. Sabi ni nanay, hindi ka raw makakauwi pansamantala. Kaya hiniram ko lang. Itinuro ko ang kanyang suot na damit. Hubarin mo agad. Namutla ang kanyang mukha. Ngayon? Ngayon din. Sakto namang kumaripas ng takbo si Benjo sa bahay. Pumasok siya sa pintuan at nang makita ang sitwasyon sa sala, sa halip na itanong kung masakit ang aking mga paso, agad niyang itinago si Yumi sa likod niya. Jessa Galang, hindi ka ba masyadong masama? Tumango ako at sinabi, Attorney David, tumawag ng pulis. Nanigas ang ekspresyon ni Benjo. Hindi ka pa ba nasiyahan? Hawak na ni David ang cellphone. Dahil sa walang pahintulot na paninirahan ng walang pahintulot ng joint owner, paggamit ng gamit at ari-arian ng iba, at pagtanggi na ibalik,
Maghahain kami ng kaso para sa trespassing at pagnanakaw. Kakailanganin naming magkaroon ng police report. Nagulat si Yumi. Benjo, hindi ko talaga alam na darating si ate. Tiningnan ko si Benjo. Hindi rin niya alam. At hindi mo rin alam. Nagpaliwanag si Benjo na nanigas ang kanyang mukha. Nagtatakot si Yumi at kailangan niya ng lugar upang magpahinga. Masama ang pakiramdam mo ngayon. Bakit hindi ka pa rin makapagbigay? Biglang naging katawa-tawa ang lahat. Muntik na akong mamatay. Ngunit pinapabigay niya ako. May ibang babae na nakatira sa aking bagong kasal na bahay. Ngunit pinapabigay niya ako. Nakasuot ang babae na iyon ng aking damit. Ngunit pinapabigay niya ako. Pumasok ako sa kwarto at binuksan ang aparador. At isa-isang kinuha ang aking mga damit. Ang aking paso na balat ay humahawak. At ang aking likod ay basa ng pawis. Lumapit si Benjo para tulungan ako. Ngunit umiwas ako. Huwag hawakan. Nanigas ang kanyang kamay. Inilagay ko ang aking mga gamit na kaya kong dalhin sa isang travel suitcase at kinunan ng litrato ang lahat ng hindi ko madadala. Sa huli, pumunta ako sa headboard ng kama at inilagay ang wedding ring sa ilalim ng frame. Nakita ito ni Benjo at nanginginig ang kanyang tingin. Jessa, dalhin mo ang singsing. Sinabi ko, marumi na. Namutla ang kanyang mukha. Nakatayo si Yumi sa likod niya. Mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang damit. Nang hilahin ko ang suitcase at lumabas sa pintuan, patuloy na nagmumura ang biyenan ko. Kung aalis ka ngayon, huwag kang mag-isip na babalik ka pa. Lumingon ako at sinabi, huwag kayong mag-alala. Sa susunod, dadalhin ko ang court enforcement officer. Nang sumara ang pinto, naging tahimik ang bahay na parang walang buhay. Nang bumaba ang elevator, ipinakita sa akin ni David ang kanyang cellphone. Kumpirmado na ang CCTV ng hotel. Tiningnan ko ang screen. Sa araw ng kasal, sa pasilyo sa likod ng entablado ng wedding hall, pumasok si Yumi sa bridal suite na may hawak na clutch bag ko. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas siya. May kinuha siya sa aking bag at itinago sa flower pot decoration sa pasilyo, at pagkatapos ay yumuko at itinulak ang mabigat na metal flower stand para harangan ang pinto ng bridal suite. Lumamig ang dulo ng aking daliri. Mahinang sinabi ni David, hindi ito simpleng problema ng kaginhawaan. Tinitigan ko ang malambot na mukha ni Yumi sa screen. Napakatahimik ng kanyang kilos habang itinutulak ang flower stand. Hindi ito kilos ng isang tao na nagulat sa sunog. Sinabi ko, patuloy mong imbestigahan. Sa pagkakataong ito, ayoko ng paghingi ng tawad ni Benjo. Gagawin kong magbayad silang lahat para sa sunog na iyon. Nakuha ni David ang kumpletong CCTV footage at ebidensya pagkalipas ng 3 araw. Sa simula, tumanggi ang hotel na ibigay ito sa kadahilan ng proteksyon ng privacy ng mga bisita at sinabi na hindi sila makapagbigay hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng investigasyon ng bumbero. Sa halip na magtaas ng boses, inilagay ni David ang isang certified mail at isang court request for information sa mesa. At pinaalalahanan niya sila tungkol sa 3 paglabag sa fire safety regulations, ang paggamit ng indoor fireworks na lumalabag sa regulasyon, ang pag-iiwan ng decoration stand sa fire exit, at ang pagtatakip sa fire extinguisher sa waiting room. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ng manager. 30 minuto pagkatapos, dinala niya kami sa control room. Nakaupo ako sa wheelchair, nakabalot ng manipis na kumot. Masakit pa rin ang aking mga paso, kaya't kahit kaunting pag-upo, ay parang may tumutusok sa aking likod. Ngunit kailangan kong makita ng malinaw ang screen gamit ang aking 2 mata. Ang oras ay binalik sa 40 minuto bago magsimula ang kasal. Nakasuot si Yumi ng light blue bridesmaid dress at pumasok sa bridal suite na may hawak na clutch bag ko. Noong panahong iyon, kumukuha ako ng litrato sa harap ng reception hall. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas siya. At payat na ang bag. Itinago niya ang aking cellphone sa ilalim ng flower pot decoration sa pasilyo at inilagay ang bag sa vanity table. Pagkatapos, lumapit siya sa pinto at minanipula ang door lock. Nagpaliwanag ang hotel manager na parang nagtatanggol. Ang pinto ng bridal suite ay luma, kaya kung nakakandado mula sa labas, kailangan itong itulak ng malakas mula sa loob. Ngunit maliit ang espasyo, kaya kung haharangan ng decoration stand, mula sa labas, mahirap itong itulak palabas. Sa screen, itinulak ni Yumi ang metal flower stand na kasing taas ng baywang ng matatanda sa harap ng pinto. Sa halip na magmadali,
Maingat pa niyang inayos ang puting rosas na dekorasyon sa ibabaw. Lalong humigpit ang aking mga daliri. Tinanong ni David ang manager. Bakit niya nagawang ilipat ang mga gamit na iyon ng mag-isa? Pinunasan ng manager ang kanyang pawis. Maraming bisita noong araw ng kasal, kaya hindi masyadong kontrolado ang pagpasok ng mga staff. Patuloy na tumakbo ang video. Nagkaroon ng sunog, naging magulo ang pasilyo, at ang mga tao ay tumakbo patungo sa emergency exit. Tiyak na nakatakas si Yumi malapit sa emergency exit, ngunit bigla siyang huminto. Nang makita niya si Benjo na tumatakbo mula sa direksyon ng reception hall, sumandal siya sa dingding at dahan-dahang umupo, at nagsimula siyang umarte na umiiyak. Tumakbo si Benjo patungo sa kanya. Sa mismong sandali na iyon, kinakatok ko ng baliw ang pinto mula sa loob ng bridal suite. Walang tunog ang video, ngunit malinaw na nakita ang pagkalabog ng pinto sa screen. Dumating si Mang Tonyo at itinuro ang pinto ng bridal suite. Lumingon si Benjo. Nakita niya. Maliwanag na nakita niya. At pagkatapos, ay binuhat niya si Yumi. Huminto ang paghinga ng hotel manager. Pinindot ni David ang pause. Ang tanging naririnig sa control room ay ang humihirit na tunog ng makina. Habang tinitingnan ang likod ni Benjo sa screen, hindi na masakit ang aking puso. Ang pinakakatakot na dapat ng isang tao ay hindi ang katotohanan na siya ay iniwan, kundi ang makita ng malinaw na ebidensya na ang taong pinilit mong ipagtanggol ay, nang walang anumang pagkalito, malinaw na pinili ang ibang tao. Kinopya ni David ang video at selyohan ito. Tinanong ko ang manager, bakit natakpan ang fire extinguisher sa waiting room? Nagpatugtog ang manager ng video mula sa ibang oras. 1 oras bago ang kasal, dinala ng flower arrangement staff ng wedding company ang decoration pillar. Tumayo si Yumi sa tabi at nagbigay ng ilang salita. Inilagay ng staff ang flower pillars upang takpan ang fire extinguisher. Nagtanong si David, walang audio recording? Umiling ang manager. Sa sandaling iyon, naalaala ko si Director Justin, ang director na tinawag namin para i-record ang kasal. Nakilala ko siya habang nagbibigay ako ng first aid training. Hindi siya nakontak pagkatapos ng sunog, at nalaman kong nagkaroon din siya ng kaunting paso at ang kanyang gamit ay naiwan sa hotel. Agad na tumawag si David. Nang marinig ni Director Justin ang sitwasyon, sinabi niya, may isang video. Mas magandang kayo mismo ang pumunta at tingnan. Pumunta kami sa kanyang studio. Nanahimik si Director Justin na may cast sa kaliwang braso. Sa loob ng ilang segundo, nang makita niya ako. Paumanhin po, instructor. Akala ko na-rescue na po kayo noong araw na iyon. Umiling ako. Isinaksak niya ang hard drive sa computer. Ito ay isang pre-wedding sketch video. Sa screen, nakatayo si Yumi sa waiting room at sinabi ng mahinang boses, ay, ang fire extinguisher na ito ay masyadong pangit. Hindi maganda tingnan sa video? Hindi ba niyo matatakpan ng bulaklak? Maraming tao naman ngayon, wala namang mangyayari, di ba? Nag-alinlangan ng flower arrangement staff. Pero, ayon sa fire safety law, medyo... Ngumiti si Yumi. Si Kuya Benjo ang kapitan ng bumbero. Nandoon siya, kaya anong nakakatakot? Ipinikit ko ng mahigpit ang aking mga mata. Dahil alam niyang naroon si Benjo, kaya wala siyang kinakatakutan. Ang isa pang video ay kinunan ni Director Justin habang tumatakas siya sa direksyon ng waiting room na may hawak na kamera pagkatapos ng sunog. Nanginginig ang video, ngunit malinaw na nakita si Yumi na nakasandal sa dingding. Hindi siya nawalan ng malay o hirap huminga. Inayos pa niya ang kanyang buhok bago dumating si Benjo. At pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang dibdib at umupo. Pinindot ni Director Justin ang pause. Hindi ko po in-upload ang video na ito sa internet. Nagalit ako nang makita kong sinisiraan kayo ng mga tao na nagseselos kayo kay Yumi kaya kayo naghihiwalay at hindi iyon ang totoo. Tinitigan ko siya at sinabi, salamat, walang anuman. Dati, nang dumating kayo sa aming kumpanya para magbigay ng safety training, nailigtas niyo ang buhay ng isa sa aming staff. Ngayon, nagumating kayo para magbigay ng safety training, nagumating kayo sa aming kumpanya para magbigay ng safety training, nailigtas niyo ang buhay ng isa sa aming staff. Ngayon, nagumating kayo sa aming staff, nagumating kayo sa aming staff. Ito ang pagbabayad ko sa utang. Ibinigay ko ang mga video na iyon kay David. Sa wakas, nabuo na ang lahat ng piraso ng ebidensya. At itinago ni Yumi ang aking cellphone. Siya ang gumalaw sa pinto at siya ang nagtulak ng decoration stand. Siya rin ang nagsabi na takpan ang fire extinguisher. At pagkatapos ng sunog,
Kaya niyang tumakas ngunit sinasadya niyang manatili sa paningin ni Benjo at naghintay ng rescue. Bagaman hindi ito malinaw na pagtatangkang pumatay, sapat itong patunay na nagdulot siya ng kaguluhan, humadlang sa rescue, at nagtago ng katotohanan. Sa sasakyan pabalik sa ospital, sinabi ni David, "Formal nating ihaharap ang reklamo sa pulisya at hihingi ng report ng response at statement ng mga bumbero mula sa fire department. Si Mr. Benjo ay sasailalim din sa internal investigation." Tiningnan ko ang mga ilaw ng Seoul na dumadaan sa labas ng bintana. Naalaala ko ang araw ng joint fire training kung saan una kong nakilala si Benjo. Nakasuot siya ng fire uniform at nakatayo sa training ground. At itinama niya ang aking extinguisher posture at sinabi, "Kapag nasa panganib, huwag maging bayani at tawagin mo muna ang pangalan ko." Kaya tinawag ko siya. Ngunit binuhat niya ang ibang tao. Sa gabi, nag-text si Benjo, "Jessa, naibalik na ni Yumi ang bracelet. Hindi niya talaga maalala kung saan niya inilagay ang cellphone. Huwag mong isipin na masama siya." Matagal kong tiningnan ang text na iyon at pagkatapos ay ipinadala ang CCTV screenshot ni Yumi na itinutulak ang aking cellphone sa flower pot decoration. Hindi agad sumagot si Benjo. Pagkalipas ng 10 minuto, tumawag siya. Nang sagutin ko ang tawag, narinig ang pigil na paghinga. "Saan mo nakuha ang litratong ito? CCTV?" Tumahimik siya. Patuloy akong nagsalita. "Benjo, sinabi mo na huwag kong isipin na masama ang babaeng iyon?" Gumalaw ang kanyang boses. Tatanungin ko siya ng sigurado. Kapag natanong ko na, "Ano ang sasabihin mo?" Hindi siya sumagot. Sa halip, sinabi ko, sasabihin niya na hindi niya sinasadya, na naguluhan lang siya dahil sa sobrang takot, na sobrang nag-aalala siya, na marami siyang trauma noong bata pa siya, at na nag-aalala siya. Napatigil ang paghinga ni Benjo. Ito ay mga salita na aktwal niyang sinabi noon. Nang sinira ni Yumi ang aking regalo sa kaarawan, sinabi niya na hindi niya sinasadya. Nang ipilit ni Yumi na sunduin siya, sa madaling araw, sinabi niya na nag-aalala siya. Nang siraan ako ni Yumi sa hapunan, sinabi niya na nagkamali lang siya. Nagkamali ako. Ngayon, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Direkta na ang pulis ang magtatanong. Dali-daling sumigaw si Benjo, "Jessa, nag-report ka na sa pulis? Hindi ka ba makapaghintay ng kaunti? Sa sunog, sinabi mo sa akin na maghintay. Sa ospital, pinaghintay mo ako. At ngayon, sa sandaling ito, pinaghihintay mo na naman ako." Malakas kong sinabi, "Benjo, ang pinakakalungkot na ginawa ko sa buhay ko ay ang paghihintay sa iyo." Huminto ang tawag at naging tahimik na parang walang buhay. Tinapos ko ang tawag. Kinabukasan, umaga. Nagpunta ako kasama si David sa Gangnam Police Station at formal na inihain ang reklamo. Hapon, dumating ang abiso ng internal investigation mula sa Fire and Disaster Headquarters kung saan nakasakop si Benjo. Kinagabihan, tumawag ang biyenan ko, ngunit hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng voicemail. "Jessa Galang, kung sisirain mo ang kinabukasan ni Benjo, hindi kita patatawarin." Nirecord ko ang boses na iyon at ipinadala kay David. Sumagot si David, "Magaling, mayroon na tayong isa pang ebidensya." Nang ibaba ko ang cellphone, kumirot ang aking sugat, ngunit ang aking puso ay mas payapa kaysa kailanman. Dati, natatakot akong palakihin ang issue para hindi mapahiya si Benjo o baka sabihin ng biyenan ko na ako ay isang masamang manugang. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot dahil ang isang tao na muntik ng mamatay ay ang pinakakatakutan ay hindi ang paninira ng iba, kundi ang bumalik sa apoy na iyon. Ang family gathering ng biyenan ko ay siya mismo ang nag-alok. Tumawag siya sa akin na may mas malambot na boses at sinabing mag-usap kami ng harapan. Gusto niyang pigilan ang sitwasyon na lumala ng husto. Ayoko sanang pumunta, ngunit sinabi ni David na pumunta ako at ipakita sa kanila nang malinaw na mayroon akong matibay na ebidensya sa aking kamay, hindi lamang emosyonal na panawagan. Kaya nagpunta ako sa kanilang bahay sa Songbukdong. Ang puno ng osmanthus sa harap ng gate ay nandoon pa rin. Nang una akong nagpakilala, hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay at sinalubong ako na sinasabing, si Jessa ay matalino, aalagaan niya ng mabuti si Benjo. Noon, akala ko gusto niya ako. Nang maglaon ko lang nalaman, kailangan lang niya ng isang babae na aalagaan ang kanyang anak, magtitiis sa kapritsyo ni Yumi, gagamit ng pera sa pamilya ng asawa nang walang reklamo.
Puno ang mesa ng mga tao. Ang biyenan ko, si Benjo, si Yumi, at pati na rin ang tiyahin at tiyuhin ni Benjo para itong hearing. Akala lang nila na ako ang hahatulan. Nakasuot si Yumi ng puting damit at nakapatong ang kanyang asthma inhaler sa isang tabi ng mesa. Maputla ang kanyang mukha. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. Ate Jessa, nandito ka na. Walang sabi-sabi. Umupo ako sa pinakamalapit sa pinto. Umupo si David sa tabi ko at inilagay ang isang folder ng mga dokumento sa mesa. Kinunot ng biyanan ko ang kanyang noo. Bakit may kasama kang abogado sa family dinner para hindi kayo lumampas sa linya? Nanigas ang mukha niya sa aking sinabi, ngunit pinilit niyang pigilin ang sarili. Nandoon na ang lahat ng pagkain ngunit walang sino mang kumain. Patuloy na nakatingin sa akin si Benjo. Pumayat siya ng husto. May balbas sa kanyang panga at namumula ang kanyang mga mata. Jessa, siya ang unang nagsalita. Tungkol sa cellphone ni Yumi, sinabi niya na gusto niya lang itong ingatan dahil masyado kang abala noong araw ng kasal. Nahulog niya raw ito sa flower pot dahil sa sobrang pagkabigla sa sunog. Tiningnan ko siya. Kung gayon, ang decoration stand sa harap ng pinto? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Yumi. Gusto ko lang po ayusin ang mga bulaklak. Hindi ko po alam na haharangan nito ang pinto at ikakandado ito. Hindi nakakandado mula sa loob. Malamig kong putol. Umiling siya at umiyak. Ate Jessa, hindi mo pwedeng ibunton sa akin ang lahat ng kasalanan dahil inuna ako ni Benjo, di ba? Agad na sumagot ang biyanan ko. Tama, Jessa. Naiintindihan ko ang iyong pagkadismaya. Ngunit si Yumi ay nagkasakit din at nasa ospital. Alam mo naman na mahina siya mula pagkabata? Kailangan ba talaga siyang ipadala sa presinto para maging kriminal? Kinuha ko ang baso ng tubig at uminom. Masakit pa rin ang aking lalamunan, ngunit ayoko nang sumulat ngayon. Gusto kong direktang magsalita. Hindi ko siya gustong gawing kriminal, kundi pananagutin siya sa kanyang ginawa. Pumintig ang dila ng tiyahin ko. Sa pamilya, ano ba ang ganoong kalaking problema? Tiningnan ko ang tiyahin ko. Dahil hindi po kayo ang muntik ng masunog sa apoy, kaya hindi po ito malaking problema, di ba? Naging tahimik ang mesa. Mahinang sinabi ni Benjo, Jessa, hindi tayo nagtipon dito para mag-away. Babayaran ko ang lahat ng gusto mo. Ang bahay, ang alimony, ang kasal. Aayusin ko ang lahat. Ngumiti ako ng mapait. Akala mo ba ginagawa ko ito dahil hindi ako makapag-aasawa ulit? Namula ang kanyang mga mata. Alam kong muntik ka nang mamatay. Ngunit ako rin ay kinakabahan. Tinitigan ko siya. Nang ako ay kinakabahan, nandoon si Yumi. Ngunit nang ako ay muntik nang mamatay, sino ang nandoon? Namutla ang kanyang mukha. Lalong lumakas ang iyak ni Yumi at akmang uupo sa sahig. Ate Jessa, kasalanan ko lahat. Huwag mong sisihin si kuya. Nag-alala lang siya noong araw na iyon. Hindi ibig sabihin na hindi kanya mahal. Nang akmang luluhod si Yumi sa harap ko, dali-dali siyang inalalayan ni Benjo. Yumi, masama ang pakiramdam mo. Bakit ka ganyan? Nanatili akong nakaupo. Nakaluhod ng bahagya si Yumi, nakasandal sa dibdib ni Benjo at umiiyak. Dati, sa ganitong sitwasyon, ako ay magiging parang isang bruha na walang awa. Ngunit ngayon, binuksan ko ang folder ng mga dokumento na inihanda ni David. Ang una ay ang record ng pag-admit ni Yumi. Ang pangalawa ay ang record ng aking emergency room. Ang pangatlo ay ang aking death certificate. 4. Itinulak ko ang 3 pahina ng dokumento sa gitna ng mesa. Dahil sinabi ninyo na mahina ako, tingnan ninyo. Walang sino mang nagsalita. Kinunot ng biyanan ko ang kanyang noo at dinampot ang record ni Yumi. Mild smoke inhalation, stable vital signs, observation needed. Bahagyang nagbago ang kanyang kutis. Dinampot ni Benjo ang aking emergency room record. Nang makita niya ang bahagi tungkol sa 12 minutong cardiac arrest, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Sinabi ko, si Yumi ay 3 metro lang ang layo mula sa emergency exit, at ako ay nakakulong sa isang saradong bridal suite. Siya ay may normal na oxygen saturation sa dugo, at huminto ang aking puso. Benjo, ito ba ang iyong mapagmataas na paghuhusga sa rescue? Yumuko si Benjo, at hindi nagsalita sa loob ng kalahating araw. Nagbukas ng bibig si Yumi para magpaliwanag. Talagang naramdaman kong mamamatay ako noon. Kalmadong pinutol ni David ang kanyang pagsasalita. Miss, Yumi, sa hotel video,
mayroon kayong sapat na oras upang lumikas sa emergency exit sa loob ng 37 segundo pagkatapos ng sunog. Ngunit huminto kayo sa pasilyo at naghintay hanggang sa dumating si Mr. Benjo. Ang video na ito ay naisumite na sa pulisya. Nawala ang kulay sa mukha ni Yumi. Nagulat ang biyenan ko at sumigaw, "Pulis? Jessa Galang, nag-report ka talaga?" Tiningnan ko siya. "Hindi ba tinawag niyo ako ngayon para bawiin ang kaso?" Habang natigilan ang biyenan ko, itinaas ni Benjo ang kanyang ulo. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. "Jessa, kailangan ba talagang ganito ang katapusan? Kung makukulong si Yumi, tapos na ang buhay niya. Bahagya akong tumango. Kung namatay ako noong araw na iyon, tapos na rin ang buhay ko." Nananigas siya. Patuloy akong nagsalita. "Nag-aalala kayo ngayon na magkakaroon ng record ang buhay ko, na parusahan ka na masira ang reputasyon ng pamilya Baek. Ngunit mula sa araw ng sunog hanggang ngayon, mayroon bang kahit isang tao na nag-alala ng totoo kung magkakaroon ng permanenteng pilat ang aking braso? Kung babalik ang aking boses? O kung paano ako mabubuhay sa bawat gabi na nagising mula sa bangungot ng usok? Magbayad ka, magpatawad ka, huwag mong palakihin ang issue. Madali silang magsalita, ngunit ang sakit na nakaukit sa aking katawan ay hindi nawawala kahit na lumipas na. Nanginginig ang tingin ng biyenan ko at sa wakas ay lumambot ang kanyang boses. "Jessa, bakit hindi kita mamahalin? Nag-aalala lang ako na maharangan ang kinabukasan ni Benjo." Gaano kahirap ang pinagdaanan ni Benjo para makarating dito? Diretsong tinitigan ko siya. Ang aking proseso ng pagsakay sa ambulansya at pagpunta sa emergency room para sa CPR ay hindi rin madali. Matapos sabihin iyon, wala nang sinumang nagtangkang kumbinsihin ako. Inilabas ko ang huling dokumento. Ito ay ang detalye ng pinagmulan ng pondo para sa aming bagong kasal na bahay. Sa diborsyo, hihingin ko ang pagbalik ng bahagi ng kapital na aking ibinigay. Si Miss Yumi, na kasalukuyang nakatira sa bahay ng walang pahintulot, ay kailangang umalis sa loob ng 3 araw. Muling naging matindi ang kutis ng biyenan ko. Ang bahay na iyon ay nakarehistro rin sa pangalan ni Benjo. "Bakit ka ganyan ka-strict? Napakabangis mo." Mahina akong napangiti. "Hindi po ako ang mabangis, kundi kayo." Sinabi ni Benjo ng garalgal ang boses. "Sige, sayo na ang bahay. Ngunit hinding-hindi ako makikipagdiborsyo. Kung hindi, maghahain ako ng kaso." Sa huli, nawalan siya ng kontrol at tumayo. Nagkiskisan ang silya sa sahig at naglabas ng matinis na tunog. Hindi ako umiwas. Matindi ang kanyang tingin sa akin. "Hindi mo ako minahal kahit kailan, di ba? Kaya ka ganyan, walang awa, nag-aakusa, nagtatago ng pulis, at may kasamang abogado para ipitin ako." Tinitigan ko siya. Nakakapangilabot. Nang buong puso ko siyang mahalin at paglingkuran, kinuha niya iyon bilang natural. At ngayon, nang bawiin ko ang aking pag-ibig, sinasabi niya na ako ay walang awa. Tumayo ako at inilapit ang kopya ng death certificate sa kanyang mukha. "Benjo, nang mahalin kita ng husto, muntik na akong mamatay sa apoy. Naghihintay na lang ako na dumating ka." Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngayon, hindi na ako nagmamahal, kaya ako nabuhay. Nang akmang aalis ako, biglang tumakbo si Yumi at mahigpit na hinawakan ang aking pulso. Sakto namang nahawakan niya ang aking paso at huminga ako ng malalim dahil sa sakit. Agad siyang itinulak ni David at sumigaw, "Bitawan mo!" Nagbago rin ang kulay ng mukha ni Benjo. "Yumi!" Mula sa dulo ng aking benda, lumabas ang dugo. Umiiyak si Yumi na parang natatakot. Hindi ko po sinasadya. Tiningnan ko siya. Muli, ang pagdadahilan na hindi ko po sinasadya. Siya ay isang tao na naniniwala na sa pag-iyak lamang, maibabalik niya ang lahat ng pananagutan sa iba. Kinuha ko ang aking walang sugat na kamay at binuksan ang voice recorder ng cellphone. "Yumi, idadagdag ko rin sa police investigation record ang pananakit na sinasadya mong pinisil ang aking sugat." Lubusan siyang namutla. Mula sa likod ko, tinawag ako ng biyenan ko na masamang babae at nag-alok si Benjo na ihatid ako sa ospital. Ngunit tinanggihan ko silang lahat at mag-isa akong lumabas sa gate. Sa labas, umiihip ang hangin at ang mga bulaklak ng osmanthus ay nahuhulog sa lupa. Dati, nang maglakad ako sa daan na ito, hinawakan ni Benjo ang aking kamay at naramdaman kong napakainit nito. Ngayon, nag-iisa akong naglalakad sa daan na ito. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakalaya ng hangin. Mas masama si Yumi kaysa sa akala ko. Kinabukasan pagkatapos ng family gathering,
Nag-upload siya ng selfie sa Instagram na nakahiga sa kama at may nakatusok na IV. Maputla ang kanyang mukha at namumula ang kanyang mga mata sa larawan, at ang kanyang caption ay parang labis siyang naagrabyado. Walang sino man ang nagnanais ng kalamidad, ngunit ang mga nakaligtas ay kailangang magdusa sa paninisi. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat dahil sa aking mahinang katawan na nagdulot ng problema sa lahat. Hindi niya binanggit ang mga pangalan, ngunit agad na lumabas sa comment section ang kaso ng sunog sa wedding hall. May nagsulat na ang bride ay nagselos dahil inuna ng asawa ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya naman siya ay nagbulag-bulagan at nag-report sa pulis para sirain ang kanyang kaibigan. Ang iba naman ay nagmura na napakasama ng bride dahil inuna ng bumbero ang mas kritikal na pasyente ayon sa protocol. Hindi ako nagalit sa mga comment na iyon. Kinunan ko lang ang lahat ng screenshot at inuri bilang ebidensya. Nang sabihin ni David na tila may nagmamanipula sa opinyon ng publiko, sumagot ako, hayaan niyo silang magsunog ng sarili para lumabas ang mga nakatagong saksi. Tama ang aking hula. Pagkalipas ng 3 araw, nag-text si Director Justin. Instructor, may 2 bisita noon na kumuha ng video bago at pagkatapos ng sunog, ngunit ayaw nilang makisama kaya nanahimik sila. Ngunit nang makita nila ang takbo ng opinyon ng publiko, hindi na sila nakatiis at kumontak sa akin. Gusto mo ba silang makilala? Agad akong pumayag. Sa law firm office ni David, nakilala namin si Sohee, isang part-time worker sa hotel na tumulong sa pagpirma ng guest book noong araw ng kasal, at si Fireman Mang Tonyo mula sa fire station kung saan kabilang si Benjo. Dumating si Mang Tonyo na nakasuot ng ordinaryong damit at nakatakip ang kanyang sombrero at yumuko ng malalim sa akin. Mrs., humihingi ako ng paumanhin. Sumagot ako. Huwag mo akong tawaging Mrs. Huminto siya at tahimik na binago ang tawag. Ma'am, sinabi niya sa akin na siya ang unang nakakita sa akin sa bridal suite sa panahon ng sunog at siya ang nagpaalam kay Kapitan Benjo. Siguradong narinig din ni Kapitan. Narinig din niya nang sumigaw ka, na nasa loob ka, at hindi bumubukas ang pinto. Ngunit nang sumigaw si Yumi, doon siya nagpunta. Noon, tila ba nasa kritikal na sitwasyon si Yumi? Matagal na nanahimik si Mang Tonyo at sinabi, hindi. Malinaw siyang nakakapagsalita at mahigpit na hawak ang manggas ni Kapitan. Malapit lang din ang emergency exit. Ayon sa protocol, dapat unahin ang paglabas ng taong malapit sa emergency exit at pagkatapos ay iligtas ang nakakulong. Ngunit personal siyang binuhat ni Kapitan at inilabas. At ipinasuot pa niya kay Yumi ang basang tuwalya at supplementary oxygen mask na inilaan ko para sa iyo. Dahan-dahan kong kinuyom ang aking 2 kamay. Hindi lang ang tao, kundi pati ang oxygen, inuna niya rin kay Yumi. Habang inirecord ni David ang mga detalye, nagtanong siya, maaari mo bang patunayan ang mga ito sa investigasyon ng bumbero? Namutla ang mukha ni Mang Tonyo. Papatunayan ko, tatanggapin ko ang anumang parusa. Diretsong tinitigan ko siya. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi sumisira sa organisasyon, kundi nagpoprotekta nito. Tinitigan niya ako at namula ang kanyang mga mata. Ma'am, alam po ng lahat ng pamilya sa fire station na si Kapitan ay may paboritismo kay Yumi. Kahit sa gabi, tumatakbo siya sa isang tawag lang ni Yumi. Nagbibiro kami na kayo ay isang santa. Ngayon, naiisip ko, hindi kayo santa, kundi patuloy kayong nasasaktan. Sa kanyang mga salita, parang may tumusok sa aking puso. Ang isang katotohanan na alam ng lahat ay pinagtatakpan ko ng pag-ibig at pinaninindigan ko na ang kanyang pagiging pabor ay kabaitan. Ang video na ibinigay ng part-time student na si Sohee ay mas nakakamatay. Aksidenteng nakuhanan niya ang eksena ni Yumi na lumalabas mula sa waiting room na may hawak na aking cellphone habang nag-sketch siya bago ang kasal. Mas mahalaga pa ay ang video na kinunan ni Sohee habang nagtatago siya sa emergency stairs pagkatapos ng sunog. Sa video, pagkalabas niya mula sa yakap ni Benjo, tinanggal niya ang oxygen mask at malinaw na sinabi, Kuya Benjo, hindi naman siguro magagalit si Ate Jessa, di ba? Sumagot si Benjo, hindi, matino siya, matino. Ito ang pinakakasuklam-suklam at nakakapangilabot na salita sa buong kasal ko. Maingat na nagtanong si Sohee, ia-upload ko ba ang mga video na ito sa internet? Galit na galit ako na sinisiraan kayo ng mga tao. Umiling ako. Hindi pa. Paliwanag ni David. Kung ia-upload natin ngayon,
Sasabihin nila na edited ito. Kailangan nating ilabas ang lahat ng sabay-sabay sa police investigation at sa fire department disciplinary committee meeting para wala silang lusot. Nang gabing iyon, nag-post ako ng maikling mensahe sa aking Instagram account. Ang kaso ng sunog sa kasal ay kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya. Ang sinumang nagpapakalat ng maling impormasyon ay pinapayuhang mag-screenshot ng kanilang mga pahayag. Malapit nang lumabas ang katotohanan, ngunit hindi ito magtatapos sa luha. Ang nakakabit na larawan ay ang aking ICU chart. Walang emosyonal na drama o reklamo ng pagkadismaya. Nang lumabas ang maikling mensahe na ito, nagbago ang mood ng comment section. Kung totoong selos lang, bakit pa siya magpapaimbestiga ng pulis? ICU chart iyan. Magkaiba ang bahagyang paglanghap ng usok at clinical cardiac arrest. Agad na binura ni Yumi ang kanyang selfie sa ospital. Ngunit kalat na ang screenshot nito sa internet. Madaling araw, tumawag si Benjo ngunit hindi ko sinagot. Nag-text siya. Jessa, ako na ang bahala sa opinyon ng publiko sa internet. Si Yumi ay nasa hirap ng pag-iisip kaya niya na-post ang emosyonal na mensahe. Hindi niya sinasadya. Napangiti ako ng mapait nang makita ang salitang hindi sinasadya. Sumagot ako. Sa bawat pagdadahilan mo para sa kanya, lalo lang tumitibay ang aking desisyon na makipagdiborsyo. Hindi na siya sumagot. Kinabukasan, umaga, nakatayo si Benjo sa harap ng main gate ng rehabilitation center. Nang pigilan siya ng security guard, naghintay siya buong araw sa labas. Hapon, nang ilabas ako ng caregiver sa wheelchair para sa rehabilitation exercise sa unang palapag, nakita ko siya sa likod ng salamin. May hawak siyang kulay abong cashmere coat. Dati, dahil sa birthday party ni Yumi, bigla siyang umalis at naghintay ako magdamag sa labas ng restaurant sa gitna ng ulan at nagkasakit ako ng matinding sipon. Kinabukasan, binili niya ang coat na iyon bilang paumanhin. Noon, akala ko nag-aalala siya sa akin. Ngunit ngayon, naiisip ko, ito ay isang murang pain reliever lamang na inilalagay niya pagkatapos ng bawat sakit. Isang tool upang panatilihin akong magtiis nang hindi nalulunasan ang ugat ng problema. Nakita rin ako ni Benjo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa salamin, ngunit hindi siya naglakas loob na lumapit. Jessa, ipinakita ko sa security guard ang isang mensahe sa screen ng aking cellphone na nagsasaad na paalisin siya. Nilapitan ng guard si Benjo at magalang na hiniling na umalis. Nandoon pa rin si Benjo at biglang yumuko ng 90 degrees sa akin. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, ngunit hindi man lang gumalaw ang aking puso. Natuto na rin siyang yumuko, ngunit ang aking sugat ay hindi gagaling sa isang pagyuko. Pinaharap ko ang wheelchair patungo sa rehabilitation therapy room. Sa bawat hakbang, humahawak ang pilat sa aking likod at masakit, ngunit ang aking likod ay mas matibay kaysa kailanman. Sa likod ng salamin, narinig ang kanyang boses. Jessa, nagkamali ako. Dati, matagal kong pinagtiisan ang salitang iyan. Ngunit ngayon, hindi ko na kailangan ang paghingi ng tawad na iyan. Sa araw ng Internal Disciplinary Committee meeting ng Fire and Disaster Headquarters, sinamahan ako ni David. Nasa ikatlong palapag ang investigation room. Umupo ako sa tabi ng bintana at may benda pa rin ang aking braso. Hindi pa ganap na gumaling ang aking boses, kaya hindi ako makapagsalita ng matagal. Nakaupo si Benjo sa tapat ko. Nakasuot siya ng uniform, ngunit wala na ang kanyang dating matikas na postura. Nanigas ang kanyang balikat at may maitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakakagulat, naroon din si Yumi. Hindi siya ang subject ng investigation, ngunit umupo siya sa bahagi ng mga observer bilang isang biktima ng sunog. Sa tabi niya, patuloy na masama ang tingin sa akin ng biyanan ko. Nagsimula ang disciplinary committee at pinatugtog ang audio ng komunikasyon sa field at ang situation report. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tao na tumatakas sa apoy sa reception hall, umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tonyo. Kapitan, nakulong ang misis mo sa waiting room. Hindi bumubukas ang pinto. Pagkatapos ay ang aking garalgal na boses. Benjo! Nandito ako! Naging tahimik na parang patay ang investigation room. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang aking sariling desperado at parang hayop na paghihiyaw sa sunog. Ganoon pala ako kawalang pag-asa. Narinig ni Benjo ang audio na iyon. Sa audio, sinabi niya, unahin niyo si Yumi. Dali-daling nagtanong si Mang Tonyo. Paano ang misis mo? Alam naman ni Jessa ang first aid, kaya niyang tiisin ng ilang minuto.
Ang mga salitang iyon ay parang isang mapurol na kutsilyo na naghiwa sa ekspresyon ng lahat ng tao sa investigation room. Tinitigan siya ng chairman at nagtanong, Kapitan Benjo, boses mo ba talaga iyan? Lumunok si Benjo at mahinang sumagot, Opo, kaya ba ni Miss Yumi na gumalaw noong panahong iyon? Tumahimik si Benjo. Sumagot ka. Hindi. Gaano kalayo ang emergency exit? Mga 3 metro. Ang espasyo ba kung saan nakulong si Miss Jessa ay sarado? Opo. Bilang isang fire expert, alam mo ba ang matinding panganib ng smoke inhalation sa isang saradong espasyo? Namutla ang mukha ni Benjo na parang papel. Opo. Kung gayon, bakit mo personal na inuna ang pag-rescue kay Miss Yumi? Na kayang gumalaw at malapit sa emergency exit? Habang walang sino mang makasagot, biglang umiyak si Yumi. Chairman, hindi kasalanan ni Benjo. Nagkaroon ako ng panic attack dahil sa sobrang takot. Akala ko mamamatay ako. Matatag na tinitigan siya ng chairman. Miss Yumi, hiwalay na isasagawa ang imbestigasyon ng pulisya, kaya iwasan ang pagsasalita. Agad na tumigil ang iyak ni Yumi. Arago, malinaw na sinabi ng saksi na si Mang Tonyo, 2 beses kong iniulat kay Kapitan na ang misis niya ay mas nasa panganib sa isang saradong espasyo. Nang sinubukan kong sirain ang pinto, inutusan ako ni Kapitan na ipasuot muna ang supplementary oxygen mask kay Miss Yumi. Sinunod ko ang utos, ngunit nalaman kong mali ang sitwasyon, kaya bumalik ako sa pagbuo ng pinto at ang misis niya ay nawawalan na ng malay. Tinakpan ni Benjo ang kanyang 2 mata ng kanyang kamay. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat, ngunit nakatingin lang ako sa baso ng tubig sa mesa at wala nang simpatya sa kanyang sakit. Pinatugtog din ng investigation committee ang video na isinumite ni Director Justin. Sa video, sunod-sunod na pinatugtog ang eksena ni Yumi na nagsasabi, Ayoko ng fire extinguisher na ito, takpan na lang natin ng bulaklak, at nandito naman si Kuya Benjo, kaya anong nakakatakot? At ang eksena niya na tinanggal ang oxygen mask pagkatapos ng rescue at nagtatanong, hindi naman siguro magagalit si Ate Jessa, di ba? Itinaas ni Benjo ang kanyang ulo. Ang tingin niya kay Yumi ay parang tumitingin sa isang kakaibang halimaw. Nagulat si Yumi. Hindi! Edited ang video na iyan. Agad na isinumite ni David ang orihinal na digital forensic report. Ito ay orihinal, walang kahit isang segundo ng pagmamanipula, na wala ang kulay sa mukha ni Yumi. Ibinagsak ng biyenan ko ang mesa at sumigaw. Kahit na ganoon, ano ba ang malaking kasalanan sa maling pagsasalita ng isang bata? Ang tunay na lumabag sa regulasyon ay ang hotel at ang wedding company. Bakit ninyo sinisisi si Yumi? Sa wakas ay nagsalita ako. Garalgal ang aking boses, ngunit malinaw. Tama. Hindi siya ang nagpasimula ng apoy. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Tinitigan ko si Yumi. Ngunit siya rin ang nagnakaw at nagtago ng aking cellphone. Siya ang nagtulak ng decoration stand sa harap ng pinto para isara ang bridal suite at siya ang nagtakip ng fire extinguisher. Nang magkaroon ng sunog, kaya niyang tumakas ngunit sinasadya niyang manatili sa paningin ni Benjo at naghintay ng rescue. Lahat ng kanyang kilos ay nagpapataas ng husto ng posibilidad na hindi ako makakalabas sa apoy na iyon. Umiyak si Yumi at nagmakaawa. Ate Jessa, hindi ko balak patayin ka. Malamig akong tumango. Alam ko, kaya ako nabuhay at nakikinig sa iyong pagdadahilan. Napatigil siya at hindi nagsalita. Ibinigay ng disciplinary committee kay Benjo ang suspensyon mula sa kanyang posisyon at temporary transfer para sa paglabag sa field response protocols, malaking pagkamali sa paghuhusga at paglabag sa pagpapanatili ng dignidad bilang bumbero. Nang pirmahan ni Benjo ang disciplinary resolution, nanginginig ng husto ang kanyang kamay. Nang matapos ang investigasyon at lumabas kami sa pasilyo, sumunod si Benjo. Jessa, huminto ako. Mula sa likod ko, sinabi niya ng parang basag na boses. Yung recording file kanina, yung boses mo, hindi ko talaga alam na ganoon kalala noon. Hindi ako lumingon at sinabi. Kaya, huminto ang kanyang paghinga. Tinitigan ko siya. Benjo, nagpapaliwanag ka ngayon dahil gusto mong patunayan na mabait ka? O gusto mong idiin na sinadya mo akong iwanan habang may malay ka? Namutla ang kanyang mukha. Hindi kita iniwan. Akala ko kayang mong tiisin. Akala ko mabilis akong makakabalik. Akala mo laging nandoon ako, naghihintay. Sa aking matatalim na salita, nanigas siya. Sa aking paningin,
Ako ay laging isang madaling target na maaaring itulak sa likod. Namula ang kanyang mga mata. Jessa, nagkamali ako. Talagang baliw na ako. Naalaala ko ang sinabi niya sa gabing bago ang kasal, habang siya ay nasa kusina. Mula bukas, legal ka ng asawa ko. Tanong ko, kung gayon, si Yumi? Ngumiti siya at sinabi, si Yumi ay kapatid ko lang. Ngunit sa apoy, iniligtas niya ang kapatid niya at iniwan ang kanyang asawa. Malamig kong sinabi, Benjo, namatay na ako minsan. Masakit siyang umimik. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakita mo na ang death certificate. Noong araw na iyon, ang asawa mo ay namatay sa apoy. At ang nakatayo sa harap mo ngayon ay si Jessa Galang lang. Nanginginig ang kanyang mga labi. Maari ba kitang sundan ulit? Napangiti ako ng mapait. Sa kabila ng lahat, itinuturing mo pa rin itong simpleng away pag-ibig. Hindi. Bakit hindi ka man lang magbigay ng pagkakataon? Ayoko nang mamatay na naghihintay ng iyong pagliligtas ulit. Matapos sabihin iyon, humarap ako at akmang aalis. Biglang binuksan ni Yumi ang pinto ng meeting room at tumakbo palabas. Namamaga ang kanyang mga mata at matalim na sumigaw. Jessa Galang, masaya ka na ba ngayon? Masaya ka ba na suspendido si Kuya Benjo? Lahat ng tao sa pasilyo ay huminto at tiningnan kami. Umiyak si Yumi at sumigaw. Hindi ka naman namatay. Buhay ka pa. Bakit mo kami gustong sirain? Kung gusto mong patunayan na mas mahal ako ni Kuya, tama, mas mahal ako ni Kuya. 20 taon akong nagbantay sa tabi niya. Sino ka ba? Nabigla na lang dumating at inagaw si Kuya. Biglang nanigas ang pasilyo. Sa wakas, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Tahimik na dinampot ni David ang cellphone at sinabi, ang lahat ng pahayag na iyan ay na-record. Nagulo ang ekspresyon ni Yumi at pati si Benjo ay tiningnan siya na para bang ngayon lang niya nakita sa loob ng 20 taon. Yumi, anong sinabi mo? Dali-daling umiling si Yumi. Kuya Benjo, hindi ko iyon ang ibig sabihin. Sobrang naagrabyado lang ako. Diretsong tinitigan ko siya. Yumi, ang kinakatakutan mo ay hindi ang katotohanan na muntik na akong masunog, kundi ang katotohanan na hindi ako nasunog at nabuhay ako. Nanigas ang kanyang balikat. Hindi ko na siya tiningnan at lumabas sa pasilyo. Mula sa likod, narinig ang pigil na boses ni Benjo. Yumi, sinadya mong itago ang cellphone, di ba? Umiiyak si Yumi na itinanggi. At ang boses ng biyenan ko na patuloy na ipinagtatanggol si Yumi ay nagulo. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang unang palapag. Bago sumara ang pinto, nakita ko si Benjo na nakatingin sa akin na may desperadong tingin. Sa wakas, puno ng matinding pagsisisi ang kanyang mga mata. Ngunit huli na, hindi ko kailangan ang kanyang pagsisisi. Kailangan ko lang ang presyo na kailangan niyang bayaran. Formal na ipinatawag ng pulisya si Yumi 5 araw pagkatapos ng disciplinary committee. Sa una, itinanggi niya ang mga akusasyon. Aniya, isang pagkakamali ang pagkuha ng cellphone, hindi sinasadya ang pagtulak ng decoration stand, at nanlambot ang kanyang mga binti dahil sa sobrang takot sa emergency exit. Ngunit isang bagong saksi na nahanap ni David ang nagpabago sa sitwasyon. Isang hotel cleaner na nag-aayos ng storage room sa likod ng entablado noong araw ng kasal. Malinaw niyang narinig si Yumi at ang katulong ng wedding company na nag-aaway. Ang fire extinguisher sa waiting room ay hindi magandang tingnan sa litrato, kaya takpan na lang ng flower pillars. Nang banggitin ng staff ang fire safety, naiinis na sinabi ni Yumi, ako ang pamilya ng groom, at ang groom ay isang kapitan ng bumbero, kaya pananagutan niya ang lahat kung may mangyari. Kaya sundin mo ang sinasabi ko. Ayaw kong makita ang bride na nagpapanggap na may-ari at ginagawa ang lahat ayon sa gusto niya. Batay sa testimonya na ito, sinalakay ng pulisya ang wedding company at nalaman na patuloy na nakikialam si Yumi sa layout ng venue mula 1 linggo bago ang kasal. Ipinilit niyang ilagay ang bridal suite sa isang maliit na sulok na pinakamalayo sa reception hall ngunit malapit sa pasilyo ng dingding ng bulaklak. Sa labas, sinabi niya na mas maganda tingnan kung mahaba ang bridal entrance, ngunit sa katunayan, ang pasilyo na iyon ay isang bottleneck area kung saan ang usok ay unang nakulong kung may sunog. Nang isumite ni David ang mga dokumento ng investigasyon, napakabigat ng kanyang ekspresyon. Hindi inasahan ni Yumi na magkakaroon ng sunog, ngunit tiyak na maingat siyang kumilos ng maaga upang lubos na ihiwalay si Miss Jessa Galang. Nang inabot ko ang mga dokumento, napangiti ako ng mapait.
Sa guest seating chart, inilagay ni Yumi ang kanyang sarili sa tabi ni Benjo, malapit sa pwesto ng mga magulang, at isinaad pa niya na ang matalik na kaibigan ng bride ay sasamahan siya sa pagpapalit ng pangalawang damit pangkasal. Ngunit nang magkaroon ng sunog, hindi niya ako sinamahan. Nagnakaw siya ng aking cellphone, naglagay ng balakid sa harap ng pinto. Nakakatawa. Ni minsan ay hindi ko siya pinagseselosan o nilabanan dahil naniniwala ako na ang pag-ibig ng isang asawa ay hindi nakakamit, kundi pinoprotektahan ng pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit dahil hindi ako nakikipag-away, hindi ibig sabihin na hindi gumagawa ng plano ang kabilang panig. Bumisita sa akin si Benjo hapon ng araw na iyon. Duzinga 2227. Araw mo atuko. Araw na iyon. Araw na iyon. Benjo hapon na iyon sa araw na iyon. Pagkatapos kong mag-exercise sa maliit na hardin sa unang palapag ng rehabilitation center, umupo ako sa bangko para magpahinga. Ilang metro ang layo niya, hindi niya naglakas loob na lumapit. Jessa, hindi ko tinawag ang guard para paalisin siya. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ito ang tamang oras para tapusin ang lahat. Maingat siyang lumapit at inilagay ang isang dilaw na folder ng mga dokumento sa dulo ng aking bangko. Ito ang mga resibo ng ospital at credit card statement at messenger records na binayaran mo para kay Yumi sa loob ng ilang taon na ipinakiusap niya sa akin. Noon akala ko natural lang natulungan siya dahil naawa ako sa kanya. Ngunit ngayon, nakita ko na niloloko at ginagamit niya kami bilang mag-asawa. Tiningnan ko siya at hindi tinanggap ang folder. Napangiti siya ng mapait. Ang tanga ko, di ba? Oo. Napaatras siya sa aking matatag na sagot. Sabi ni Yumi na laging naramdaman niyang iniiwan siya dahil nag-iisa siyang lumaki ng walang magulang noong kolehiyo. Naawa rin ang nanay ko sa kanya at inakala kong bilang kuya, tama lang na alagaan ko siya. Mula nang dumating ka, lalo siyang nalungkot at natatakot ako na baka mag-isip siya ng matinding bagay. Kaya akala ko, kung magtitiis ka lang ng kaunti, magiging maayos ang lahat. Malamig kong sinagot, kaya pala sinabi mo sa akin na maintindihan. Sa kanyang kaarawan, iniwan mo ako ng mag-isa. Sa kanyang pagiging clingy, inilagay mo ako sa likod. At kahit sa kasal ko, inilagay mo ako sa apoy. Dahil lang sa nalanghap niya ng kaunting usok. Yumuko si Benjo. Paumanhin. Ang kanyang paulit-ulit na paghingi ng tawad, nakakabuwisit. Nang singhalan ko siya, tiningnan niya ako na may namumulang mga mata. Garalgal na ang kanyang boses. Kung maibabalik ko lang ang araw na iyon, ikaw ang una kong ililigtas. Tiningnan ko siya at sinabi, ngunit hindi na tayo makakabalik sa nakaraan at mabuhay. Umihip ang hangin sa hardin at kumaluskos ang mga dahon. Tumulo ang kanyang luha. Alam kong hinding-hindi mo ako patatawarin. Ngunit babayaran ko ang lahat. Ang bahay, ang lahat ng natitirang ari-arian ko, ibibigay ko sa iyo. Tatanggapin ko ang parusa. At hinding-hindi ko na makikita si Yumi. Jessa, pakiusap, kahit minsan lang. Pinutol ko ang kanyang pagsasalita. Hindi mo pa rin alam. Walang imik siyang tumingin sa akin. Hindi ako umaalis dahil gusto kong kunin ang pera mo o bumalik sa iyo pagkatapos mong paalisin si Yumi. Binigkas ko ang bawat salita ng mariin. Umalis ako dahil sa wakas ay nakita ko ang iyong tunay na kulay. Nanigas ang kanyang mukha na namutla. Hindi ka nagkamali sa paghuhusga dahil sa pagkabigla sa sunog. Tiyak na kinakalkula mo ang iyong pinili. Pinili mo si Yumi dahil siya ay umiiyak at nagrereklamo. Pinili mo ang iyong nanay dahil siya ay nagwawala. Pinili mo ang reputasyon ng iyong pamilya dahil ayaw mong masira ito. Tanging ako, si Jessa Galang, ang tahimik na nagtitiis at naghihintay, kaya sigurado kang maaari mo akong itapon kahit kailan. Nagbukas siya ng bibig para magpaliwanag, ngunit walang lumabas na tunog. Idinagdag ko, Benjo, hindi ako natalo kay Yumi. Natalo ako sa aking sariling katangahan, na patuloy na nagpapatalo sa iyo sa loob ng maraming taon. Tumulo ang kanyang malalaking luha sa kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak sa harap ko. Ang lalaking kumukunot lang ng noo, kahit nasasaktan sa trabaho, ay umiiyak ng husto ngayon. Ngunit ang aking puso ay tahimik na parang lawa. Ang huling pag-iyak ay nagpapaalala lang sa akin ng aking sarili na muntik nang mamatay sa emergency room bed. Dahil muntik na akong maging abo nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umiyak o pirmahan ang separation papers. Sa sandaling iyon, may malakas na yabag na narinig mula sa entrada ng hardin. Si Yumi.
Maliwanag na sinundan niya ng palihim si Benjo. Tumakbo siya na may magulong buhok at namamaga ang mga mata. Jessa galang! Agad siyang pinigilan ni Benjo. Bakit ka nandito? Tiningnan ni Yumi si Benjo na pumipigil sa kanya at tumawa ng baliw. Ngayon ka pa nagpapanggap na ipinagtatanggol ako? Nakalimutan mo na, Benjo? Ikaw ang unang bumuhat sa akin at tumakbo sa venue. Walang nagtutok sa iyo ng kutsilyo. Ikaw mismo ang pumili sa akin. At ngayon, bakit mo ako sinisisi sa lahat? Namutla ang mukha ni Benjo. Sumigaw si Yumi na nakatingin sa akin. Jessa galang, akala mo ba nanalo ka? Huwag kang magkamali. Mahal ako ni kuya. Nagkakaganyan lang siya dahil sa konsensya na iniwan niya ako sa apoy. Kung namatay ka talaga sa sunog, magluluksa si kuya ng ilang taon at sa huli ay babalik din sa akin. Kinuha ko ang cellphone mula sa bulsa ko at pinindot ang record button. Sige, nagbibigay ka ng pahayag na ikagagalak ng pulis. Nanigas siya. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit at tumakbo siya para agawin ang aking cellphone. Itinulak ni Benjo ang kanyang balikat at sumigaw. Tama na! Bumagsak si Yumi sa sahig. Tiningnan ni Benjo siya na parang maruming insekto at nagtanong, bakit mo ginawa iyon? Sa pagkakataong ito, sa halip na malambot at kaawa-awang peking luha, ibinuhos ni Yumi ang galit at paninisi. Nangako ka na pananagutan mo ako habang buhay kapag nagpakasal ka, di ba? Ngunit dumating ang babaeng iyan at gusto niyang buuin ang kanyang sariling pamilya. 20 taon akong nagbantay sa tabi mo at inalagaan pa ang tiyahin mo. At sino ba ang babaeng iyan na gusto kang agawin? Nanginginig ang boses ni Benjo. Kaya ikinulong mo siya sa waiting room? Hindi ko balak patayin siya, sumigaw si Yumi. Gusto ko lang na maging magulo ang kasal. Gusto kong makita si kuya na nagmamadali at inaalagaan ako sa loob ng venue at pinapabayaang ang babaeng iyan. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng sunog? Isang nakakatakot na katahimikan ang bumaba sa hardin. Mula sa anino ng puno sa likod ng bangko, lumabas si David. Sa magkabilang gilid niya ay 2 detective mula sa Gangnam Police Station. Namutla ang mukha ni Yumi na parang papel. Sinabi ni David, Miss, Yumi, ang pag-amin mo ngayon ay narinig na ng mga pulis sa lugar. Nagulat si Benjo at lumingon sa akin. Hindi ako umiwas at tiningnan siya. Ako ang nagsabi. Pinaghihintay ko ng maaga ang mga detective kay Attorney David. Inasahan ko na ibubunyag ni Yumi ang kanyang tunay na kulay kung nasa panganib na siya, na iwanan ni Benjo. Dahil siya ay isang uri ng tao na hindi makapagtago ng kanyang tunay na kulay kapag nasa hirap. Habang ginagapusan at hinihila, patuloy na tinawag ni Yumi si Benjo at sumigaw. Kuya Benjo! Iligtas mo ako! Nangako kang aalagaan mo ako habang buhay. Nanatili si Benjo na nakatayo. Hindi makagalaw. Nang makita ko ang eksenang iyon, sa halip na kasiyahan, naramdaman ko ang pagod. Pagkatapos tuluyang umalis ang pulis, lumingon si Benjo sa akin. Alam mo na pala na darating si Yumi dito. Sumagot ako, dahil kilala ko siya ng mabuti, at kilala rin kita ng mabuti. Kung makita niya na hihingi ka ng tawad sa akin, sigurado akong magwawala siya dahil inagaw ko ang kanyang pwesto. Nag-ismid siya ng mapait. Kilala mo ako ng mabuti. Ibinuklod ko ang gulong ng wheelchair patungo sa loob ng gusali. Mula sa likod, nagtanong siya, Jessa, wala na ba talaga tayong kahit 1% na posibilidad? Hindi ako lumingon at sumagot. Ang isang segundo na lumingon ka, habang binuhat mo si Yumi sa apoy na iyon ang huling posibilidad na mayroon tayo. Sumara ang automatic door sa likod ko. Sa pagkakataong ito, hindi na siya sumunod. Bago magsimula ang panahon ng reconciliation ng diborsyo, isinagawa namin ang pag-aayos ng ari-arian sa mediation room sa tabi ng family court. Nakakatuwa, 1 taon na ang nakalipas. Sa kabilang kalye ng munisipyo na ito, nagpakasal kami. Maganda ang sikat ng araw noong araw na iyon, at nakasuot si Benjo ng puting shirt at may matikas na ekspresyon sa kanyang larawan. Nang tuksuhin ko siya na parang bumbero na tumatanggap ng award, namula ang kanyang tenga. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, Jessa galang, mula ngayon, hindi ako masusugatan sa trabaho at makakabalik ako ng ligtas. Kaya iligtas mo ako habang buhay. Noon, hindi ko napansin ang kontradiksyon sa kanyang sinabi. Bakit laging ako ang gumagawa ng papel ng tagapagligtas? Umupo ako sa mesa ng mediation room at binuksan ang folder ng mga dokumento. Ang tingin ni Benjo, na nakaupo sa tapat ko,
ay patuloy na nakatuon sa akin. Ibinigay sa akin ni David ang settlement agreement. Hinihiling namin ang pagbalik ng down payment at interior design cost na binayaran ni Miss Jessa Galang. Ayon sa proporsyon ng kanyang kontribusyon sa bahay, ang pagbabayad ng halaga na naging walang saysay dahil sa pagkakansela ng kasal, ang paghahati ng joint savings, at ang pagbalik ng lahat ng gastusin sa pamumuhay at ospital na binayaran ni Mr. Benjo gamit ang family card ni Miss Jessa Galang para sa kanyang ina at si Miss Yumi. Hindi binasa ni Benjo ang dokumento at sumagot. Sumasang-ayon ako. Agad na tumalon ang biyenan ko. Sumasang-ayon ka? Kung isasangla ang bahay, mangangahulugan ba ito na mapupunta tayo sa kalsada? Hindi pa tapos ang kaso ni Yumi sa presinto. At ibibigay mo na ang lahat ng ari-arian mo? Ipinikit ni Benjo ang kanyang mga mata at sinabi ng pagod na boses. Ma, pera talaga ni Jessa iyan. Kampi ka na sa kanya. Matapos niyang ipatalsik ka sa fire station, napangiti ako ng malakas. Nagalit ang biyenan ko at tiningnan ako ng masama. Anong tinatawanan mo? Napakakatawa lang na naniniwala ka pa rin na sinisira ko siya. Kung hindi ka nagreklamo sa disciplinary committee, hindi masisira ang kinabukasan ni Benjo. Nagtalo lang kayo ng kaunti. At ipinagkalat mo sa buong mundo. Malamig na babala ni David. Manang, ang pagkulong sa asawa, sa nasusunog na silid at pagligtas sa isang babae, na halos parang kabit, ay hindi away ng mag-asawa. Si Miss Jessa Galang ay isang biktima ng attempted murder na nagkaroon pa ng cardiac arrest. Agad na lumingon ang biyenan ko. Hindi naman namatay, di ba? Kumunot ang noo ng mediator ng family court. Tumayo si Benjo. Nagulat ang biyenan ko sa tindi ng galit ng kanyang anak. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Pakiusap, tumahimik ka. Nakatingin sa kanya ang biyenan ko na parang ngayon lang nakakita ng kanyang anak na lumaban. Namanak. Ngunit wala akong naramdamang anumang pagbabago. Hindi siya nagiging makatarungan sa ngayon. Iyon ay dahil sa katotohanan na nailantad ang katotohanan at kinakaharap niya ang matinding kahihiyan na hindi niya kayang balewalain. Nagpatuloy ang mediation at pinirmahan ni Benjo ang statement ng paghahati ng ari-arian. Ngunit sa separation agreement, nanatili ang kanyang panulat sa ere, hindi makababa. Tiningnan ko siya. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Jessa, hindi ba natin pwedeng huwag munang magdiborsyo at maghiwalay muna? Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako agad. Kung 1 taon man o kalahating taon, aayusin ko ang lahat ng magulo na sitwasyon na ito at babalik ako sa iyo. Hindi kailangan. Bakit hindi ka man lang magbigay ng pagkakataon? Kinuha ko ang kopya ng death certificate mula sa aking bag at ibinuklat sa harap niya. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Nang makita niya ang dokumento, namutla ang kanyang mukha. Binigyan ko siya ng pagkakataon nang ako ay hirap huminga sa apoy at binigyan ko rin siya ng pagkakataon nang ako ay nakahiga sa kama sa ospital. Dumating ka lang pagkatapos ng 3 araw na paggising ko. At may dala kang abalone porridge na hindi ko man lang malunok. Parang kutsilyo ang aking sinabi. Benjo, alam mo ba kung bakit napakakaiba ng lugaw na iyan? Hindi ako makalunok ng kahit isang lagok ng tubig dahil sa paso sa aking lalamunan. Tumulo ang kanyang malalaking luha. Walang narinig na paghinga sa mediation room. Kinuha ko ang death certificate. Lagi kang huli. Huli sa pagdadahilan, huli sa pag-aalala, huli sa pagmamahal. Ayoko nang tanggapin ang iyong basura na timing. Ipinikit ni Benjo ang kanyang 2 mata at sa wakas ay pinirmahan ang separation agreement. Nang lumabas ang mediation report, tinitigan niya ang papel na iyon na parang isang death sentence. Nang tumayo ako at lumabas, dali-dali siyang sumunod. Maraming tao sa harap ng family court. May umiiyak habang may hawak na dokumento. May nag-aaway. May nananahimik. Tinawag ako ni Benjo. Jessa! Huminto ako. Inilabas niya ang singsing mula sa kanyang bulsa. Nalinis na ito ng maayos, ngunit ang itim naman siya sa loob ay hindi nawala. Iyon ang wedding ring. Alam kong itinapon mo, ngunit gusto kong ibalik. Sa huli, ito ay iyo. Mabilis ko itong tiningnan at sinabi, iyan ay isang bagay na nararapat sa basurahan sa sunog. Nabasag ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, lumuhod siya sa ilalim ng hagdan ng korte. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin. Sumunod ang biyenan ko na sumisigaw at hinila siya. Benjo, nababaliw ka na ba? Tumayo ka agad. Ngunit hindi siya gumalaw at tiningnan lang ako. Jessa Galang, pakiusap.
Huwag mong lubusang alisin sa buhay ko. Kung ako ang Jessa Galang noon, sigurado akong masisira ang aking puso sa pagkakita ng isang lalaki na ganoon kalakas ang pride na lumuluhod. Dahil siya ay isang tao na pinahahalagahan ng kanyang pride tulad ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, tanging kalungkutan lang ang naramdaman ko. Hindi siya isang tao na hindi makaluhod. Akala lang niya noon na ako ay isang madaling babae na hindi karapat-dapat doon. Tinitigan ko siya at sinabi, Benjo, mali ang lugar na niluhuran mo. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung gayon, saan ako pupunta? Sa sunog, sa harap ng saradong pinto kung saan ako muntik ng mamatay, kung saan ako naging abo sa pagtawag sa iyo. Doon ka lumuhod kay Jessa Galang ng nakaraan. Umihip ang hangin sa harap ng korte. Unti-unting namutla ang kanyang kutis. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at nagpunta sa tabing daan. Sa sandaling iyon, isang taxi ang biglang huminto at tumalon si Yumi. Mukha siyang labis na payat dahil sa investigasyon ng pulisya, ngunit sinasadya niyang hawakan ang kanyang tiyan habang naglalakad. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Hawak niya ang isang ultrasound photo sa ere at sumigaw na punong-puno ng luha ang mukha. Buntis ako. Nagulat ang biyenan ko na parang tinamaan ng kidlat, at pagkatapos ay nagtanong na parang may kapit patalim. Buntis? Sino ang ama? Umiyak si Yumi habang nakatingin kay Benjo. Sino pa ba? Kuya Benjo, noong gabing iyon, lasing ka at ayaw mo akong paalisin, di ba? Hindi mo ba naaalala? Namutla ang mukha ni Benjo. Reflexively, tiningnan niya ako. Napangiti ako ng mapait. Natatakot pa rin siya na baka mali ang intindi ko. Ngunit wala na akong pakialam sa kanyang maruming nakaraan. Hindi ba? Hawak ni Yumi ang kanyang tiyan at lumapit sa akin. Nanginginig ang boses habang nagbabanta. Jessa Galang, hindi ka makikipagdiborsyo. Hindi mo pwedeng agawin ang ama sa sanggol sa tiyan ko. Lalong lumakas ang bulungan ng mga usisero. Galit na hinarang ng biyenan ko si Yumi at sumigaw. Walang bisa ang separation agreement, Jessa Galang. Nagbubuntis ang dugo ng baek. Habang pinapanood ko ang melodramatic na eksenang ito, mahina kong binulong kay David. Kaya na nating umalis, di ba? Ngumiti si David at umiling. Tiningnan ko si Yumi. Ibigay mo sa akin ang diagnosis na iyan. Napaatras siya at itinago ang papel. Sino ka para humingi? Dahil ipinagsigawan mo sa buong bayan na ikaw ang asawa ni Benjo, may karapatan akong kumpirmahin, di ba? Sa huli, sumabog si Benjo. Yumi, ibigay mo agad ang dokumentong iyan. Nanginginig ang mga mata ni Yumi. Nang makita ko ang maliit na panginginig na iyon, nakumbinsi ako. Ang peking dokumento na iyon. Ang ultrasound diagnosis na dala ni Yumi ay hiniram. Nang ibigay sa akin ni David ang mga dokumento na nagbubunyag ng kakulangan na iyon sa loob ng isang araw, hindi ako nagulat. Si Yumi ay laging ganoon, nagpapanggap na biktima upang manipulahin ang iba. Nang hindi umubra ang dahilan ng mahina ang katawan, nagpanggap siyang biktima. At nang hindi rin ito umubra, ginamit niya ang peking pagbubuntis. Isang panlilinlang upang walang sinumang makapag-ipit sa kanya sa awa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinumang naniwala sa kanyang pag-arte. Ang pangalan ng ina na nakasulat sa ultrasound photo ay ang iyong pinsan, hindi ba? Diretsyong sinabi ni David ang katotohanan. Nakipag-ugnayan na kami sa iyong pinsan. Sinabi niya na kinuha mo ang kanyang ultrasound record ng kanyang 6 na linggong pagbubuntis, na parang ikaw ang magpapatingin sa doktor para sa kanya. Ang kaso ng paggamit ng medical records ng iba para manakot ay idinagdag na bilang karagdagang ebidensya sa pulisya. Nanginginig si Yumi at umatras. Nagpanik ang biyenan ko at nagtanong, kung gayon, hindi ka talaga buntis? Sumigaw si Yumi at umatras sa akin na parang aatakihin ako. Kasalanan mo lahat. Kung hindi ka nag-report sa pulis, kung hindi mo inagaw si Benjo, hindi ko kailangang magmakaawa ng ganyan. Kalmado akong sumagot. Hindi ko inagaw. Asawa ko siya sa simula pa lang. Nauna akong nakilala ni Kuya. Dahil nauna mong nakilala siya, may karapatan kang nakawin ang aking cellphone, harangan ang pinto ng bridal suite, agawin ang aking oxygen mask, sakupin ang aking bagong kasal na bahay, suotin ang aking damit, at atakehin ako ng peking pagbubuntis gamit ang ultrasound photo ng iba, at wala kang kasalanan? Sa aking sinabi, umatras siya at nanlambot ang kanyang mga binti at umupo. Lumapit ang pulis na naghihintay sa parking lot ng korte. Nang makita niya ang mga detective, lubusang bumagsak si Yumi. Hinawakan niya ang binti ni Benjo
at hinila. Kuya Benjo, iligtas mo ako. Nagkamali ako. Mahal na mahal lang talaga kita. Tiningnan ni Benjo ang kanyang kamay at dahan-dahang inalis ang bawat daliri. Yumi, tama na. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ako. Kuya, iiwan mo na ako? Umalingaw-ngaw ang garalgal na boses ni Benjo. Sa simula pa lang, wala tayong relasyon. Umiyak si Yumi. Nagpanik din ang biyenan ko at hinawakan ang braso ng kanyang anak. Benjo, Yumi ay parang anak natin. At nasaan siya? Pabayaan mo ba siyang makulong sa pulisya? Lumingon si Benjo sa kanyang ina. Ma, hindi mo pa rin naiintindihan? Dahil sa pagiging malambing natin sa kanya, sinubukan niyang patayin si Jessa sa apoy na iyon. Nanginginig ang labi ng biyenan ko at umiwas siya ng tingin. Tiningnan ko ang biyenan ko at sinabi, Manang, hindi mo alam? Hindi ba't dahil ang muntik ng masunog ay hindi ang anak mo, kundi ang manugang mo, kaya akala mo ayos lang? Sa mga salitang iyon, naging putik ang mukha ng biyenan ko. Lumapit ang pulis at hinawakan ang magkabilang braso ni Yumi at itinayo. Sa pagkakataong ito, walang sino mang pumigil. Habang hinihila siya, dumaan siya sa tabi ko at huminto. Tinitigan niya ako na may galit na tingin at nagmura. Jessa Galang, huwag mong akalain na nanalo ka. Mananatili ang pilat sa iyong katawan habang buhay at ikaw ay isang babaeng iniwan. Akala mo ba mabubuhay ka pa rin ng mapagmataas tulad ng dati? Galit na sumigaw si Benjo. Yumi! Itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya at tiningnan ko si Yumi at mahina akong ngumiti. Siyempre, hindi na ako mabubuhay tulad ng dati. Nagulat siya. Patuloy akong nagsalita. Dati, ako ay ma-stress sa mga taong tulad mo. Ngunit ngayon, ikaw ay isang defendant A lang na nakasulat sa desisyon ng korte. Hinihila ng pulis siya, patungo sa patrol car. Di nagtagal, tumigil ang kanyang pagwawala habang papalayo siya. Muling bumaba ang katahimikan sa harap ng korte. Ang biyenan ko ay nakaupo na parang tumanda ng 10 taon at tiningnan ako. Nanginginig ang kanyang mga labi at sinabi, Jessa, humihingi ako ng paumanhin sa aking pagiging masama. Ngunit ikaw at si Benjo, wag niyo akong tawaging manang. Matatag kong pinutol ang kanyang pagsasalita at namula ang kanyang mga mata. Napakabangis mo talaga. Sa inyo po ako natuto, manang. Nakatulala siya sa akin. Sinabi mo sa akin pagkatapos ng sunog, hindi ka naman namatay, di ba? Ngayon, hindi rin naman namatay si Benjo. Nasuspinde lang siya, nakipagdiborsyo, at nawalan ng kaunting ari-arian, ngunit hindi siya namatay. Bakit ka nagkakaganyan? Tinakpan ng biyenan ko ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Ang huling resulta ng mediation ay malinis. Ang bagong kasal na bahay ay ibinenta at ang aking bahagi ng kapital at ang interes sa pagkahuli ay ibinalik. Ang gasto sa kasal na kinansela ay binayaran ng hotel at wedding company ayon sa kanilang kasalanan. Ang pera na ginamit ni Benjo gamit ang aking credit card para kay Yumi ay pinilit din na ibalik. Si Yumi ay inaresto at iniimbestigahan para sa mga kasong tulad ng paglabag sa kaayusan ng lugar, reckless serious injury, at paglabag sa medical law, bagaman hindi ito arson. Ang hotel at wedding company ay pinagmulta rin ng malaking halaga para sa paglabag sa fire safety regulations. Si Benjo ay nasuspinde mula sa kanyang posisyon dahil sa pagkabigo sa pamamahala ng lugar at paglabag sa pagpapanatili ng dignidad at inilipat sa isang administrative position sa fire safety public relations sa isang probinsya. Ang lahat ng resultang ito, bagaman hindi ito isang nakakapanabik na paghihiganti na parang kidlat na bumaba mula sa langit, ay lubos na makatotohanan. Ang karma sa totoong buhay ay ang pagkawala ng pagpapahalaga, dangal, at ang tanging kanlungan na pinakamahalaga sa isang tao. Habang bumababa ako sa hagdan ng korte, sumunod si Benjo. Nakatayo siya sa ilang hakbang sa itaas at tinawag ako ng garalgal ang boses. Jessa, pupunta ako nang hindi huli sa huling araw ng reconciliation period. Lumingon ako. Siguraduhin mo ang oras. Ngumiti siya ng mapait. Ayaw mo na akong kausapin ng kahit isang personal na salita. Hindi ko ito itinanggi. Tiningnan niya ako. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod at pagsisisi. Dati, akala ko hinding-hindi mo ako iiwan. Dahil mahal mo ako. Dahil matino ka. Dahil ikaw ay isang matino na babae na ayaw palakihin ang issue. Kaya akala ng lahat na ako ang pinakamadaling saksakin.
Namula ang kanyang mga mata. Paumanhin. Hindi na ako sumagot at tumalikod at naglakad. Hindi na siya sumunod. Kinagabihan, bumalik ako sa rehabilitation center at nagkaroon ng huling dressing. Sinabi ng doktor na mas mabilis ang paggaling kaysa sa inaasahan. Ngunit ang mga pilat sa aking likod at braso ay mananatili ng permanente. Hanggang saan kaya ito gagaling? Sumagot ang doktor na walang functional na problema. Ngunit ang discoloration at scar tissue ay unti-unting liliit sa mahabang panahon. Tumango ako. Pagbalik sa silid, sa unang pagkakataon, tiningnan ko ng direkta ang aking refleksyon sa salamin. Ang bagong lumabas na pulang laman sa aking braso ay hindi pantay at ang pilat sa aking likod, bagaman hindi nakikita ng aking mga mata, ay may mabigat na presensya. Dati, matatakot ako. Matatakot akong magmukhang pangit. Matatakot akong sapilitang yakapin ako ni Benjo dahil sa konsensya at awa. Ngunit ngayon, tahimik akong inabot ang aking kamay at hinaplos ang pilat. Sinasabi sa akin ng pilat na ito na nabuhay ako mula sa apoy na iyon, hindi para bumalik sa yakap ng iba, kundi para bumalik sa aking sarili. Maganda ang panahon sa huling araw ng reconciliation period ng diborsyo. Nakasuot ako ng puting shirt at isang manipis na light gray trench coat. Natakpan ng manggas ang pilat sa aking braso. Hindi dahil natatakot ako sa tingin ng iba, kundi dahil malamig lang ang hangin sa umaga. Nang dumating kami sa munisipyo kasama si David, naroon na si Benjo. Nakasuot siya ng itim na jacket at wala siyang dalang bulaklak o singsing. Sa wakas, ay nalaman niya na hindi ito ang araw para mag-propose. Hindi dumating ang biyenan ko. At si Yumi ay nasa kulungan pa rin. Lubusang nawasak ang pamilya back. Tiningnan ako ni Benjo at nanginginig ang kanyang mga mata. Mas gumanda ang kutis mo. Oo. Akmang magsasalita pa siya, ngunit pinigilan niya at tumango. Pumasok kami ng magkasama. Kinumpirma ng clerk ang aming ID at inimprenta ang mga dokumento. Napakabilis ng proseso. Habang pinapanood ko ang mabilis na pagtatapos, naramdaman ko ang kakaibang deja vu. Upang tapusin ang isang mahabang kasal sa isang tao, hindi na kailangan ang sunog, luha, o mahabang pagdadahilan. Sapat na ang ID, application form, at pirma ng dalawang tao. Nagtanong ang clerk. Kayo po ba ay naghihiwalay sa sarili ninyong kagustuhan? Opo, agad akong sumagot. Nanahimik si Benjo ng 2 segundo. Nang tingnan siya ng clerk, malakas na lumunok ang kanyang Adam's apple. Opo, tama po. Natatakan at itinulak sa harap ko ang divorce confirmation. Inabot ko ang aking kamay at kinuha ang papel. Kasinggaan ito ng marriage certificate. Noon, ang isang piraso ng papel na ito ay naramdaman na parang bigat ng habambuhay. Ngunit ngayon alam ko na, hindi ang isang piraso ng papel ang nagpapasya sa aking tunay na buhay, kundi ang lakas ng loob na makatayo sa sarili kong mga paa pagkatapos masaktan. Nang lumabas ako sa munisipyo, tinawag ako ni Benjo, Jessa Galang. Lumingon ako, namumula ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Alam kong wala akong karapatang magtanong nito, ngunit gusto ko pa ring malaman, sa susunod mong buhay, iisipin mo ba ako kahit minsan? Tiningnan ko siya. Siyempre, habang buhay niyang maaalala ang sandali na lumingon siya nang tawagin ko siya habang ako ay nakakulong sa sunog. Ang araw na binigyan niya ako ng payong sa isang maulang gabi, ang mga sandali na sumandal siya sa aking balikat at natulog pagkatapos masugatan sa trabaho. Dahil ang isang taong minahal mo ay hindi mawawala sa iyong alaala dahil lang sa nagdiborsyo kayo. Ngunit ang pag-iisip sa iyo ay hindi nangangahulugang babalik ako. Nang muling sumigla ang kanyang mga mata sa aking positibong sagot, ipinagpatuloy ko ang aking sinabi. Sa pag-iisip sa iyo, pangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako babalik sa nakaraan. Agad na lumamig ang pag-asa sa kanyang mga mata. Yumuko siya at ngumiti ng mapait. Tama. Mas maganda iyan. Nang akmang lilingon ako at aalis, bigla siyang nagsalita. Noong araw na iyon, yung sinabi ni Nurse Suzette na iniwan mo raw. Naririnig ko iyon sa aking panaginip bawat gabi. Nang huminto ako sa aking mga hakbang, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sinabi mo na hindi mo na kailangan ng pagliligtas ko, di ba? Tiningnan ko ang nakakasilaw na sikat ng araw sa harap ng munisipyo. Pagkalipas ng matagal na sandali, sumagot ako, Benjo, hindi iyon isang galit na pahayag. Iyon ay nangangahulugang, mula ngayon, hindi ko na kailangan ang pagliligtas ng iba sa buhay ko.
Sa wakas ay tumulo ang kanyang luha. Hindi ako nagpaalam at sumakay sa taxi. Sumara ang pinto at umalis ang sasakyan. Sa rearview mirror, nakita ko si Benjo na nakatayo pa rin sa lugar na iyon. Unti-unting lumiit ang kanyang figura at sa huli ay naglaho sa napakaraming tao sa Seoul. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik ako bilang emergency first aid instructor. Ang una kong lecture pagkatapos bumalik ay isang fire evacuation simulation training sa isang senior welfare center. Medyo garalgal pa rin ang aking boses sa entablado at napapagod ako kapag matagal akong nagsasalita. Ngunit ang mga senior citizens at caregivers sa ibaba ng entablado ay lahat nakatuon sa aking sinasabi. Ipinakita ko ang pagtakas gamit ang fire blanket sa mababang posisyon. Isang senior citizen ang nagtaas ng kamay at nagtanong, "Instructor, paano po kung wala ang pamilya ko sa tabi ko kapag nasa panganib?" Ngumiti ako ng malumanay at sumagot, "Kung gayon, kailangan mo munang iligtas ang iyong sarili." May mahinang bulungan na narinig mula sa mga tagapakinig. Patuloy akong nagsalita. Sa isang mapanganib na sandali, ang paghihintay na iligtas ng iba ay dapat na ang huling pagpipilian. Hindi dahil hindi ako naniniwala sa pag-ibig, kundi dahil hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang aking buhay sa hindi siguradong isang segundo na lilingon ng iba. Pagkatapos ng lecture, isang 8 taong gulang na anak ng staff ng center ang tumakbo at inabutan ako ng candy. "Teacher, masakit ba?" Tiningnan ko ang ibaba. Bahagyang nakalabas ang aking pilat sa paso sa ilalim ng manggas na nakabaluktot dahil sa pagpapakita ng mga kilos. Lumuhod ako at ngumiti habang nagkatinginan kami. Masakit noon, ngunit ngayon, hindi na masakit. Maingat na hinawakan ng bata ang aking kamay. "Teacher, ang tapang niyo po." Hindi ko itinama ang sinabi ng bata. Sa totoo lang, hindi ako matapang. Nanginig ako sa sunog. Umiyak ako sa bawat dressing ng paso at bawat gabi ay nagising ako sa bangungot ng amoy ng usok. Ngunit, sa wakas, ay nalaman ko, ang tunay na tapang ay hindi ang hindi takot sa apoy, kundi ang lumabas mula sa apoy na iyon at hinding-hindi nababalik sa tabi ng taong nag-iwan sa akin. Nang kinuha ko ang aking gamit at lumabas sa center, may text mula kay David. Kumpleto na ang pagbebenta ng bahay at ang pagbabayad ng interes sa pagkahuli ay naipasok na sa iyong account. Si Miss Yumi ay nasentensyahan ng suspendido na sentensya ng kulungan at isang malaking multa at ang bayad pinsala ay inirekomenda. Si Mr. Benjo ay formal na inilipat sa isang administrative position sa isang fire station sa labas ng lungsod. Sa loob ng mahabang panahon, patuloy na nagpadala sa akin ang biyenan ko ng mahabang text na humihingi ng paumanhin. Tungkol sa kanyang katandaan at pagiging ulyanin, tungkol sa kung paano hindi makakain si Benjo at parang patay, tungkol sa kung paano malamig ang kanilang malaking bahay na parang walang laman. Agad kong binura ang lahat at itinuring na spam. Naiintindihan lang ng mga tao na malamig ang bahay kapag nawala ang taong tahimik na nagsasakripisyo. Ngunit hindi na ako ang magpapainit sa init na iyon. Nag-iisa akong naglakad sa kalye habang lumulubog ang araw. Ang mahinang amoy ng osmanthus na bulaklak ay sumama sa hangin na dumadaan sa aking ilong. Dati, kung naalaala ko ang bahay sa Songbukdong, tatakpan ko ang aking ilong. Ngunit ngayon, hindi ko iniiwasan ang amoy na iyon. Tulad ng permanenteng pilat sa aking katawan. Ang ilang alaala ay hinding-hindi mawawala, ngunit tiyak kong alam. Lubusan na akong nakalabas mula sa apoy na iyon. Nag-vibrate ang cellphone. Ito ay isang text mula kay Benjo na hindi na-block bilang spam. Isang linya lang iyon. "Jessa, ngayon, habang tinuturuan ko ang mga bagong recruit tungkol sa paghuhusga sa sitwasyon ng sunog, binanggit ko ang tungkol sa iyo. Ang pinakakakatakot na pagkakamali sa buhay ko ay ang akala ko na ang pinakatahimik at matino na tao ay kayang tiisin ng mag-isa kahit hindi iligtas. Matagal kong tiningnan ang text na iyon at pagkatapos ay pinindot agad ang delete button. Hindi ako sumagot. Itinaas ko ang aking ulo at naglakad. Ang aking figura sa salamin ng tindahan ay tila mas payat kaysa dati. Ngunit ang aking mga hakbang ay mas matatag at matibay kaysa kailanman. Naalaala ko ang aking sarili na nakasuot ng puting wedding dress at baliw na kumakatok sa pinto sa makapal na usok sa araw ng kasal. Noon, akala ko tapos na ang mundo ko kung hindi babalik ang lalaki sa labas ng pinto. Ngunit ngayon, alam ko, kung hindi babalik ang lalaki sa labas ng pinto, kaya ko namang sirain ang tubo, punitin ang damit ko,
at hanapin ang sarili kong paraan upang mabuhay. Mula ngayon, hindi na ako asawa ng kung sino man, hindi na ako matino na manugang ng kung sino man, hindi na ako walang magawang pangalawang pagpipilian ng kung sino man. Ako si Jessa Galang. Nabuhay ako mula sa apoy, at nabuhay ako sa impyernong kasal na iyon.